maging tapat. Marami ang tinawag, ngunit konti lamang ang nagiging tapat. Amen. Morning mga kapatid. Talagang maraming tinawag, subalit konti lang ang tapat. At ang mga tapat, yung mga conqueror in Christ. Yun yung mga, alam nyo, nung araw, kahit hanggang ngayon, alam mo, may isang bagay tayo na napakahirap supilin. Yung dila, talagang wala kang makakasupil nun, kahit Kristiyano ka pa. Nung unbeliever tayo, hanggang ngayon, hirap na hirap tayo, alam nyo kung ano? Self-control. Napakahirap kontrolin na sarili. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigay ang Espiritu Santo, dala yung bunga ng self-control. O isang example, papakita ko sa inyo na napakahirap ng self-control. Pagkain. Lalo na yung may diabetes na. Ang daming bawal niya. Pero tinan mo, kakain pa rin at kakain niya ng gusto niyang kainin. Isa ako dun eh. Ano ako dun eh, may yakul pa. Pre-diabetic ako pero kumakain pa rin ako ng halo-halo. Kaya lang, hindi naman lahat. Ang kinakain ko na lang chocolate, dark chocolate. So, ang hirap control kasi lahat ng gawa ng tao papunta sa tiyan. Hindi nyo napapansin yun? Pag marami kang pera, sabihin mo agad sa pamilya, o saan nyo gusto kumain? Diba? Tiyan. Kaya meron Diyos, Diyos ang tiyan eh. Kaya sabi ni Kristo, kaya lang kayo sumunod sa akin dahil sa 5 tinapay at 2 isda. Diyos nyo yung tiyan nyo eh. Maraming pumapatay ng tao, nagpo-prostitute para makakain lang. Diyos ang tiyan. Yan ang napakahirap kontrolin ang self-control. Pero salamat sa Diyos, may Espiritu Santo binigay sa atin at nakokontrol na natin ang ating sarili. Alam nyo kung ano yung nagpapaligaya sa tao? Nadaig pa ang droga. Ito'y mas addictive kaysa sa droga. Alam nyo kung ano? Sugal. Kasi na-experience ko rin yan. Alam nyo kasi pag nagsusugal tayo, masayang-masaya tayo, maligaya, kahit natatalo ka. Sugal ka pa rin ng sugal, masaya ka. Bakit? Kasi nagsisikret ang utak natin ng endorphins, ng dopamines, serotonin, oxytocin. Yan ang mga good, hormones ng brain. Maligaya ka kahit talo ka, masaya ka pa rin eh. At ang nagsusugal, alam nyo, hindi siya makapagsusugal na wala sa talagang pera. Magnanakaw siya para makapagsugal. Napakahirap kontrolin yan. Kasi bata pa ako, yan ang naging buhay ko, sugal eh. Kaya alam ko, napakahirap kontrolin niya. Naubos ko nga yung lahat ng mga pilak ng nanay ko na kasi nung araw, di ba pinasok tayo ng Amerikano dito? Bumaha ng barya ng mga silver coins. Yung iba, binibili yun ng mahal. Alam nyo, 2 bagyo kasi may tindahan ng nanay ko dyan eh. Siyempre, pag bumibili nung araw, naiipon niya yung mga silver coins. 2 bag, naubos ko yun. Kaso sugal. Pinapalit ko sa palengke yun. Times 10 yun eh. Yung Diyos mo, times 10. Naubos ko yun, kaso sugal. Napakahirap. Tingnan niyo yung mga sabongero hanggang ngayon, di pa nasusolve ang kaso. Di ba nga online sabong yung iba nun? Ang daming nagbebenta ng bahay. Nasisira pamilya dahil sa sugal. Napakahirap kontrolin ang sarili dyan. Pero ako, sa awa ng Diyos, dahil may Espiritu Santo, nakontrol ko yung sugal. Kasi adik ako sa sugal eh. Pag-gising ko pa lang sa umaga, pinaplano ko na kung saan ako pupunta eh. Kung saan ako magsusugal. Alam niyo yun, di ba, ang pinakamahirap kasing awatin sa buhay natin yung bisyo. Yung ABS, di ba? Alak, babae, sugal. Sa akin, hindi ABCD. Alak, babae, card games, drugs. ABCD na. Hindi lang ABS. Tsaka babae. Yan ang mga bisyo na napakahirap iwasan yan. Pero sa awa ng Diyos, pag may Espiritu Santo ka na, lahat yan makukontrol mo. Pero meron ka isang bagay na dapat hingin sa Diyos. Alam niyo kung ano? Determination. Kailangan humingi ka ng tulong sa Diyos. Kasi kahit may self-control ka na, wala kang determination, hindi mo pa rin makukontrol sa sarili mo. Kaya sa awa ng Diyos, dala ng Espiritu Santo yung self-control, binibigyan tayo ng determination. Na pagpapasyahan mo talaga, magiging matatag ka sa pananampalataya. Kasi nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. Pag hindi ka sumasampalataya kaya mo, hindi mo makakaya. Kailangan determinado ka, kayanin mo. Lahat ng bagay magagawa ko dahil kay Kristo Jesus na siya nagpapalakas sa amin.
So yun ang ginagamit kong word of God. Kapag nararamdaman kong hindi ko na makakaya o makokontrol, kasi kailangan lupigin ng ang laman eh. At si Kristo nakalupig ng laman. Magkaroon kayo ng ganito sandata ng kaisipan, sabi sa 1 Peter 4:1, na kay Kristo Jesus, nagbata sa laman at napatigil ang kasalanan. Kailangan determinado tayong mabuhay sa bagong pagkatao. At mabubuhay ka sa bagong pagkatao kung meron kang bunga ng Espiritu Santo na magmamanifest sa iyo. At ang huling-huli ito, self-control. Kasi we must live in moderation. Lahat ng bagay na sobrang masama, wala kang self-control. So magiging masama resulta. So kaya ang bunga ng Espiritu Santo na dulo-dulo, self-control. You have to control everything like God. He is in control of the universe. Hindi naman siya taong katulad na natin kahit na nag-i-decision tayo, nangangako tayo, hindi rin namin nagagawa. Bakit? Kulang sa determinasyon eh. Yung faith natin, hindi gumagana. Mga umiinit eh. Tapat mo sa kahit umiikot, iyan mo lang yan. Thank you. Sabi ko, bakit nag-iinit? Wala pala, hindi ko pala nailagay yung electric fan. So, balin tayo mga kapatid. Sabi sa 2 Timothy 1:7 na ganito. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi sa pakapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sa King James Version, because we receive not the spirit of fear to battle, but of boldness, love, and a sound mind. Sound mind, ibig sabihin, you have a clear mind. Alam mo kung ano kukontrolin mo. Ang sound mind kasi, alam mo kung ano pipigilan mo eh. Kasi kung hindi sound ang mind mo, madadali ka na sa tanan. Hindi mo alam, gumagawa na yung dating pagkatao mo, hindi mo alam, kasalanan na ginagawa mo. Kasi hindi clear yung mind mo. Kaya ibinigay ng Diyos yung espiritu ng sound mind. Sa ibang salin yun, self-control lang nakalagay dun. Pero tinignan ko sa King James sound mind, pinaubawan na lang sa akin ng Diyos, magkakaroon ka ng self-control if you have a sound mind. Kasi kung hindi sound ng mind mo, hindi matino isip mo, hindi mo makukontrol. At makukontrol mo lang yan sa tulong ng Espiritu Santo. Wala tayo magagawa. Apart from me, you cannot do anything. Yung mga unbeliever, tinan mo, may mga self-control din yan eh. Pero kung walang Holy Spirit, nagugumon sila. Diba? Talagang nagpapakamatay. Nagnanakaw para lang makapagsugal. Yung droga, kaya pang pigilin. Nagpihigil ko ng 3 buwan ng droga eh. Kaso bumalik din ako, hindi rin napigil talaga. Kasi sarili ko eh. Pero nung manampalataya na ako, nasa akin ng Espiritu Santo, binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos at i-control ko yung droga. Ang pinakamahirap yung dila. Sabi ng Bible, walang nakasupil ng dila kahit sino mang tao. Si Jesus Christ lang. Wala. Hindi ka pwede magyabang na nakokontrol dila mo. Hindi. Magsasalita, galitin ka lang ng anak mo, asawa mo, kung ano nasasabihin mo. Saktan ka lang niya o sabihin ka na masama kung ano nasasabihin mo. Diba? Walang nakakontrol ng dila kahit sino man tao. Kaya tayo tinutulungan ng Diyos na makontrol natin ang ating sarili. Binigay ang bunga, Galatians 5:22. Ito hindi galing sa atin to ha. Itong bunga nito, galing sa Espiritu Santo ibinigay sa atin. Galatians 5:22. Dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Huling-huli. Yung bunga ng Espiritu ay huling-huli. Kasi yun ang key. Kung wala kang kontrol din sa pag-ibig, sa kapayapaan, sa kagalakan, wala kang kontrol dyan, masama ang sobra. Lahat ng sobra masama, we shall live in moderation, mga kapatid. Yan ang naging prayer ni David, ni Solomon pala, sa Proverbs 38:9. Kasi pag in moderation, moderate ka lang eh. Hindi ka sobra, hindi ka kulang. Kaya ang sabi ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng ating kailangan. So in moderation, ang buhay natin lagi in moderation. Yun ang key. Have moderation. Control everything by moderation. Ito sabi sa Bible. Proverbs 13:8-9. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan man.
o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi sino ang Panginoon. O baka ako'y maging lupa at magnakaw ako. At gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Kasi pag mayaman na mayaman ka na, lalo pera, sabi ng Bible, ang salapi ay tools eh. Money is a tool to solve many problems. But money can't buy love. Hindi mo kaya bili ng pag-ibig at ang kapangyarihan hindi. Sa Efesos nga, nagpipreach sa mga apostol doon eh. Nandun si Simon Sorcerer. Kilala siya doon na magician, ang galing eh. Eh nung makita niya yung mga apostol, iba yung power eh. Tapos may gift of tongues pa. Ang lumpo, lumalakad. Ang bulat, nakakakita. Sabi ni Simon, pwede ba bigyan niyo rin yung ng kapangyarihan na yan? Babayaran mo kung magkano. Sabi sa kanila ng apostol, hindi mo nalalaman sila. Sabi mo, sana patawarin ka ng Diyos sa pagkakasala ko yan. Hindi nabibili ang lahat ng bagay ng tungkol sa Diyos. Ito yung gift of God, kusang loob na binibigyan ng Diyos sa mga anak niya lang. Ngayon yung mga anghel, talagang binigyan ng permanent powers yun. Kaya nga hanggang ngayon may power si Lucifer, di ba? Pero hindi ginamit ni Lucifer sa mabuti eh. Wala siyang moderation, wala siyang self-control. Hindi na-control ni Lucifer ang sarili niya. Ginusto niya maging Diyos. Hindi siya nakontento sa buhay na, okay na buhay lang. Dapat, you have to live in contentment. Yan ang susi, in moderation. Kasi pag nasa moderation ka, contented ka. Sabi sa Philippians 4:11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Sapagkat aking natutunan ang masigahan sa anumang aking pinaroroonan. I am contented in whatsoever state I am. Marunong akong magpakababa at marunong naman ako magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutunan ko ang lihim. So ang lihim doon, self-control in moderation. Kontrolin mo ang sarili mo na in moderation lang, huwag sobra. Lahat ng bagay, kahit may sakit ka ng diabetes, pwede kang kumain, basta huwag lang sobra. At least, konti lang, makatikim lang, ayos na yun. Makaraos lang yung bisyo. Pero yung mga droga, alak, sigarilyo, nakakasama sa katawan ng tao yan. Itigil mo talaga yan. Yung alak, okay pa, huwag ka lang maglalasing kasi ayaw ng Diyos naglalasing. Uminom ka, okay. Pero usually, ang inumin mo, yung mga grape juice na lang. Huwag na yung alcoholic drink. Si Jesus was uminom ng alak yun eh, pero hindi, walang alcohol. Kita mo yung ginawa niyang alak sa Kanaan, di ba? Walang alcohol yun, hindi naman na-fermented yun eh. Automatic, alak na yun eh. Ano sabi ng administrator? Marami na ako napunta ang kasalan. Sa bandang huli, paglango na mga tao, ang binibigay, masamang alak na eh. Kangilan. Pero dito, habang tumatagal, sumasaran na. Bakit? Gawa ni Jesus Christ yung alak na, hindi naman alcohol yun eh. Ano lang, grape juice lang yung ginawa ni Jesus, kaya masarap yun. Ako nga nakabili sa Shopee, mura, 3 eh. Grape juice, sparkling grape juice. Kasi minsan nag-o-offer doon, makakamura. So okay yung mga fruit juice niya, okay sa katawan niya eh. Yung alak okay din, basta 7% lang ang alcohol. You have to have self-control. Kasi wala tayong control sa sarili. Malalaman mo yan sa pagkain mo, di ba? Pag nalagyan ka ng bagnet, tapos yung lahat ng mamantika, matataba, kain ka na kain. Pang high blood, sobrang tamis, pang-diabetes. Yan ang sakit ng Pilipino, lahat ng mga tao sa buong mundo, high blood, tsaka diabetes. Kasi walang kontrol ng tao talaga dyan. Tsaka yan laman, sex. Alam niyo ba napakahirap kontrolin ng sex? Alam niyo ba na ang fornication, adultery, sumisira ng kaluluwa? Sabi sa Proverbs 6:32. Siyang nagkakamit ng siyang gumagawa ng pangangalo niya ay isang babae ay walang bait. At ang gumagawa ng iyon napapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. It destroyed the soul. Kaya sabi, adultery, fornication, killed the temple of the Holy Spirit. It killed the body. Kaya kapag ikaw nag-a-adultery, nagpo-fornicate ka,
nilagyan ng Diyos ang lisensya, mamatay ang katawan mo. Hindi nyo napapansin yung lahat ng kumakaliwa, di ba? Pinapatay nung nahuli on the act. Kasi hindi nahuhuli, distiyero lang ang ano dun eh. Di ba, nahuli mo asawa mo, nakapatong sa ibang babae, ibang lalaki. Pag pinatay mo sila pareho, wala kang kaso. Binibigyan ng pabor ng ano yun, ng batas sa ginawa sa iyong kasamaan. Ang ibinibigay lang, distiyero. Ibig sabihin ng distiyero, yung meron radius na length na hindi ka makakapunta doon. Bawal ka pumunta, di ba, 75 kilometers from the radius, hindi ka pwede pumunta, distiyero ka doon. So yun lang. Kaya yung iba, kapag alam ang batas, pag nahuli yung asawa at yung kabit, pinapatay na niya. Kasi walang kaso, walang penalty, distiyero lang. Bibigyan ka na, parang si Semei. Binabato ni David yan eh. Si Semei ng tingka, no? Yung mga lupang buo-buo, sabi ni Joab, patayin mo na, Haring David. Sa bahay sa iyo, hindi wag. Noong panahon ni Solomon, pinarusahan niya ng distiyero. Hindi siya pwedeng lumabas sa lugar niya, sa bahay niya, ng malayo ng ilang kilometers. So yan, so hindi pinatay ni Solomon si Semei. Kasi nga, yun ang ibinigay na batas. Pero nakita ng mga tauhan ni Solomon, si Semei, nakita ko lumampas doon sa ibinigay natin danger line. Hanggang nung papatayin niya, pinatay si Semei ni Solomon. Lumabag sa batas na, binigyan na siya ng chance eh. Kasi nung una, kakampi niya si David eh. Tapos nilabanan niya si David. Eh ang nangyari, kumampi naman siya kay Solomon. Eh kaso talagang makasalanan si Semei, kailangan patayin. Kaya ayun, namatay siya. Ang hirap ng self-control, hindi na-control ni Semei yung sarili niya rin eh. Magsabi kayo sa akin ng bagay na kontrolado niyo talaga na kaya-kaya niyong kontrolin. Ako, magsasabi na ako kasi nangyari sa akin to, adultery. Na-control ko. Kahit ang dami yung pinagnanasa sa katawan ko, na-control ko yun. Kasi ang dami, ang babae niya, sandali lang eh. Singko lang yan, talaga ng babae. Lalo ang babata pa. Puro fornicator lahat. Pero kung gusto ko maligtas, kailangan ko iwasan to. Tignan mo si Joseph. Nung mapunta siya sa Egypt, di ba? Meron siya ron nagagampanan. Yung asawa, si Nefertiti. Yung asawa nun, magiging pero. Yun ang pinaglilingkuran ni Joseph. Sinisidyos siya lagi ni Nefertiti. Araw-araw sinisidyos siya. Ayaw niya. Kasi nandun ang Holy Spirit kay Joseph eh. Hindi siya gagawa ng kasalanan. Sabi niya, lalong-lalo na, napakabuti ng amo ko sa akin. Hindi ako pwede, lumayaw. Ikaw mo gustong-gusto siya nung asawa niya. Si Nefertiti. Gumawa ng plano. Hinihikaya. Eh ayaw talaga ni Joseph. Ang ginawa, tinanggalan ng damit si Joseph. Tapos nagsisigaw. Nire-rape ako. Nakulong si Joseph. Ang hindi alam nila, plano ng Diyos yun. Kailangan makakulong si Joseph. Alam niyo na istorya niyan. Para makapag-interpret ng dreams. Kaya siya, naging administrator ng Egypt eh. Na-explain niya yung dreams ng paraon eh. Nagkakaroon ng 7 taong tagutom. Tapos ng 7 taong sagana. Sabi niya, kung mo alam mo yan, sino ilalagay na? Ikaw ang ilalagay mo administrator ng food authority dito sa doon pala may plano kasi magugutom si Jacob at ang lahat ng pamilya niya kailangan pumunta ng Egypt. Hindi alam ng mga kapatid niya ang kaharap nila si Joseph noon kasi naiba na itsura ang pamumuhay niya doon at saka ang itsura niya Egyptian pero nagpakilala ang ganda ng istorya niya, di ba? Pero kita mo nangyari kung titingnan mo ang sama ng nangyari, di ba? Pero ba't ang buti nang nangyari? Sa akin, nung maestro ako sa mali, pero doon nakabuti. Natuto ako magpakabanal. Natuto akong manalangin lagi at pinagpipulay ko lagi kayo lahat. Araw-araw, segundo. So, naiiba tayo pag nagkakaroon ng trahedya sa buhay natin. Naiiba tayo. Kanina may napanood ako sa Facebook na merong nakaupong tao na siya ng cellphone, may tumatawag. Yung clutch bag niya nasa ibabaw ng mesa. Siguro napanood nyo na ito kanina sa Facebook. Ang ginawa nung taong lalaki, inisnat yung yung clutch bag, nabunggo ng kotse. Pagtayo naman ng lalaki, may bumaksak na debris doon sa upuan niya. Nung pala, may plano ang Diyos na hindi siya ma-aksidente. Pero inagaw yung clutch bag niya. Ang sama, di ba? Pero inagat pa niya yung lalaki na bunggo. So in a way, kung tingin mo ang sama nang nangyayari, pero ang resulta ang buti. Titignan mo si Joseph, di ba ang sama eh?
Biruin mo, pero may mga dreams na siya, sinasabi na niya sa kapatid niya, nakita ko ang 11 star, lumuhod sa akin. Ay, yabang naman ito. Hindi sabihin, luluhod kami sa iyo. Di ba, ganun, may mga dreams. Hanggang sa pinalano na, murder yung kaso eh. Pinalano, kung paano papatayin. Di ba? Pero hindi rin naganap yun dahil si Judah. Pinigilan ni Judah. Kaya huwag na pati, ibenta na lang doon sa mga merchants, dadaan. Nung pala yun talaga plano, gamitin si Judah para awatin yung pagpatay. Kasi papatayin na, palalabas sila nila na nakain ng oso o ng mga beast doon sa gubat eh. Andilan na nila, ebidensya. Yung paboritong damit na ginawa ni Jacob sa kanya, kay Joseph, nilagyan nila ng dugo ng hayop. So alam niyo yung istorya nito, di ba? So, napakatindi ng self-control ni Joseph. Si Solomon ang walang self-control. Umabot ng 1,000 babae. At alam niyo ba na ang gustong-gusto ng mga fallen angels, yung sex. Kita mo, nakita ng mga fallen angels na ang gaganda ng babae. Nagkunwari silang mga tao para makapag-sex sila sa babae. Nanganganak na ngayon ng mga higante. Naubod na sa, anak ng mga demonyo yun eh. Hindi pwedeng hindi masama yun. Kaya ginunaw ng Diyos ang masasama. Kaya ginunaw ng Diyos nung una yung mga tao dahil sa mga Nephilim. Anak ng demonyo yun eh. Ginamit niya yung tubig paggunaw. Ngayon, ang dami ng anak ng demonyo ngayon eh. Lalabas na nga yung anak ng demonyo, yung Antichrist, malapit na. O ting panahon na lang, lalabas na Antichrist. Kaya tayo narito mga kapatid, magsanay tayo ng self-control. Magsanay ka kasi kailangan determined ka, manampalataya ka, talagang kaya mo. Kasi pag hindi ka mananampalataya, hindi mo kaya. Hindi ako, pag sinabi ko sa sarili ko, kaya ko tuloy. Hindi na, kahit ina-addict ako sa sugal, sa droga, sa anma, sa babae, hindi. Bagong nila lang ako, hindi ako luma. Lalaban ka ng pananampalataya. You will fight a good fight of faith. You have to control the flesh. Sabi sa Peter 1:4-1. Kasi sino ko-control sa iyo? Ang Espiritu Santo. O paano ka kukontrol ng Espiritu Santo? Bibigyan ka ng determinasyon ng pananampalatayang gawin yun. Pero kailangan ka manampalataya. You have to believe. Pag hindi ka sumampalataya, hindi malulugutan yun. Hindi mo magagawa. Kaya it is done unto you as you believe it. Kaya sabi ko sa inyo, ang Diyos natin hindi nagsasabi ng no. He is a yes God. Kahit ano sabihin mo sa Diyos, sabihin lang ng Diyos sa iyo, yes. Hindi siya nag-no-no, hindi siya negative, positive siya. At walang division sa kanya, addition at multiplication siya. Wala siyang subtraction, walang division. So, kinakailangan magsanay tayo sa laman. Na maawat ang gawa ng laman. Ito sabi, 1 Peter 4:1. Kung paano nga si Kristo'y nagbata sa laman, ay magbata na rin kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpatigil sa kasalanan. Kasi ang kasalanan, nananahan sa ating katawan. So ano pipigilin mo para hindi makagawa ka sa di yung katawan? Ano yung katawan? Laman. Yun yung ating outside self. Yung inner self natin, yun yung espiritu natin banal. Yung outside self natin, outside man natin, ito laman. Nandiyan ang lahat ng kasalanan na kahit hindi mo utusan yan, gagawa yan. Yan ang instrumento ni Satanas, yung katawan natin. Kaya sinolve na ng Ama yan eh. Kapalitan na yung katawan ng glorified body. At ang unang glorified, si Jesus Christ. Siya ang panganay ng mga panganay. Natalo na ang kamatayan sa pamamagitan ni Kristo. Pero ito, kailangan talagang literally tapusin ni Kristo ang kamatayan sa rapture. Pag nag-rapture, wala nang mamamatay. Yung mga patay, mabubuhay. Maririnig ng mga bangkay ang tinig ng Panginoong Hesus. At tatayo sila sa kanilang mga nicho at papalitan ng katawan nila ng glorified. So, pero kailangan magkaroon ng self-control, mga kapatid. Self-control ang pinaka-importante. Sabi sa Proverbs 16:32. Siyang makupad sa pagkagalit
ay maigi kaysa makapangyarihan. At siya nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng mga bayan. Daig pa daw ng may self-control yung sumasakop ng bayan. Daig daw ng malakas ng self-control ang mga tao makapangyarihan. Kasi pag may self-control ka, you can control yourself. Magkakaroon ka ng clear mind, malalaman mo kung ano dapat mo kontrolin. Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan na makontrol. You have to have determination by faith. Sabi ng Mark 9:23, kung kaya mo lahat ng bagay may pangyayari sa kanya na sumasampalataya. So kung mananampalataya ka na makukontrol mo yung laman, mabubuhay ka sa bago, mabubuhay ka. Kung dati kang sugaro, lasinggero, babahero, katulad ko, makukontrol mo yung lahat ng vices because of the faith na bago ka na. Patay na yung dati mong pagkatao, nabubuhay ka na sa bagong pagkatao. So araw-araw yung pananampalataya, araw-araw mo gagawin yan. Kasi araw-araw gumagawa ng buhay ka pa eh. Naglalakad ka sa lupa, maaalikabungan ng paa mo. Magkakasala ka kahit ayaw mong gumawa ng kasalanan, nagkakasala ka. Bakit? Sa dila. Wala naman nakakontrol ng dila eh. Pero pag glorified body na tayo, we are like God, hindi na tayo magsasalita ng masama. Ngayon kahit Kristiyano ka, nagsasalita ka ng masama. Kahit sino, may kakulma tayo dyan, kahit ako. Self-control, napakahina ng self-control. Kaya ko lang nagagawa by faith. It is done unto you as you believe. Eh hindi ka sumasampalataya, hindi ka naniniwala sa salita, ano gagawa ang Diyos? Alam niyo lahat ng bagay nasa isip lang. Kasi you are what you think. Sabi sa Proverbs 3:27, you are what you think. Kung ano iniisip mo, yun ka. Pag iniisip mo, mahina ka. Mahina ka nga. Pag iniisip mo, tanga ka nga. Tanga ka. Pag iniisip mo na hindi mo kaya, hindi mo nga kaya. Kasi sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako ha. Palakasin mo ako ha. Malakas ako. Oo, malakas ka. Panginoon, tulungan mo ko, malinaw isip ko, malakas self ko. Oo, malinaw isip, malakas. Sabi mo, Panginoon, hindi ko kaya. Oo, hindi mo kaya. Hindi siya magsasabi ng no. Kaya nga, na-experiment ko na to eh. Kung bibig natin, control the tongue eh. Kasi alam niyo yung pinag-uusapan namin ni Rome, ni Molet. Kasi nakita ko sa internet, yung Japanese scientist na discover na yung tubig sa katawan natin, may symmetrical arc pala. Kapag mabuti yung spirit mo, may arc, ang ganda-ganda ng tubig. Pero pag nabulabog ka, nagalit ka, nainis ka, nasisira yung symmetry nung arc. Parang art, ang kaganda. Ang gaganda eh. Nangyari nga yun, yung sinabi ko sa iyo, di ba? Pag sinasalitaan namin na masama yung baso nung nabulok agad eh. Pero pag mabubuti salita sinasabi mo, hindi nabubulok. Kaya mag-iingat kayo sa dila. Kahit na hindi natin makontrol ang dila, makokontrol natin yan, basta meron tayong pananampalataya. Believe that you can do it. Ngayon, hindi na tayo nagmumura, di ba? Noong araw, konti, mabunggo ka lang, nagmumura ka. Tapiking ka lang, nagmumura ka na eh. Eh ngayon, di ba? Kahit hindi tayo nagmumura. Nakokontrol na natin. Alam natin na masamang magmura eh. Meron mga bagay na hindi naman talaga mura. Kaya ng word na tarantado. Coming from the root word, tarantado. Ibig sabihin, natataranta. Pag sinabi kong tarantado ka, hindi ka naman masama, natataranta ka eh. Natataranta ka lang, hindi tarantado ka. Diba? Kaya si Soriano tama dun. Hindi mura yun eh. Pero yung ina-accept na ng tao na mura, huwag mo na sabihin, ina-accept na eh. Nagaya ng word na tarantado. Pag ina-accept na yun ng mura, alam mo, yung tao yun, naniniwala mo rin, huwag kang magsalita sa kanya ng word na yun. Patitisun siya sa iyo. Kaya sabi ng Diyos, you have to control everything under your power. At ang Espiritu Santo ang gagawa niya sa atin. Daig mo pa yung conqueror ng city pag nakukontrol mo dila. Kaya sabi, nakakontrol ng dila, ganap yun eh. Perfect yun. Sabi sa James 3:2. Sapagkat sa maraming bagay, tayong lahat ay natitisod. O nung araw, sa lahat ng bagay natitisod, hindi pa tayo Kristiyano talaga eh. Pero pag tunay na Kristiyano ka na, nasa iyo Espiritu Santo, hindi ka na matitisod kailanman. Because you can control your tongue. You can control yourself.
Ang ipamumuhay mo lang yung salita ng Diyos. Kung paano namatay si Kristo sa atin, ganun din tayo. Pagtiisan tayo, accept one another, love one another. Hindi mo natitignan yung kasamaan niya o pagkukulang niya dahil ang pag-ibig nagtatakip ng kasalanan niya. So tatakpan mo ng pag-ibig ang pagkukulang ng kasalanan. So hindi ka na matitison. Pag natitison ka, hindi ka patunay na Kristiyano. Hindi gumagawa ang Espiritu Santo sa iyo. Sapagkat sa maraming bagay tayong lahat ay natitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal na gayon na may kaya rin naman makapagpigil ng buong katawan. So you can control the flesh, you can control your body by determination of faith. Iaasa natin sa Diyos kasi ang Diyos lang ang pwedeng makagawa. Sabi sa Ezekiel 36:26. Kasi pag na-born again na tayo talaga, makakagawa na ang Diyos sa atin. Kasi siya yung gagawa. Sa pagnanasa at paggawa, ang Diyos ang gumagawa at nagnanasa. Meron kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mali. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang gawa. Bakit? Eto, nakasulat sa Bible. Philippians ba yun? Philippians 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at paggawa. O sino gumagawa sa pagnanasa at paggawa? Diyos. So nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang gawa. Pag hindi ka kinawaan ng Diyos, hindi siya makakagawa sa iyo. Kaya nga itong Ezekiel 36:26 ang ginawa ng Diyos na solusyon. Alam mo, maraming kasabihan ng Pilipino, akala mo tama eh. Pero pag na-realize mo na nandun na sa Bible, makikita mo mali. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. O sino magbibigay ng bagong buhay? Kasi yung puso, dinadaluyan ng buhay. Kaya pag sinabing puso, at puso ng tao, buhay ng tao. Kasi pag sinisip puso puso yan na yung tumitibok na puso ba? Ano yun? Puso yun? Yung buhay mo. Bibigyan tayo ng bagong pagkatao, bagong buhay. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. New spirit. Bakit? Suwa yung spirito natin eh. Ano ginawa? Justified. Hebrews 12:32. Ang mga tao na panganay ng mga panganay sa iglesia ay ginustified ang espiritu. So ang binanan sa atin, espiritu. Ngayon, yung espiritong banal, kailangan mabanal yung kaluluwa. Kasi yung katawan, walang solusyon eh. Kailangan i-glorify. So, nandun na tayo sa paraan ng pagpapabanal sa kaluluwa. Kaya mag-iingat ka sa fornication at saka adultery, sumisira ng kaluluwa yan. Yan ang mga kasalanan na napakatindi niyan. Ang hirap awatin yan eh. Halimbawa, nasa loob tayo ng isang kwarto, mayroong babae napakaganda, o kaya lalaki napakamacho. Tapos sinisudyos ka, pag hinaligyan ka na yan, dumigay ka, wala na. Ano na? Pero kung umalis ka ng kwarto at lumayo ka, hindi ka na magagawa na paraan ng masidyos. Katulad ni Joseph, tumakbo. Si Joseph natakbo kay Nefertiti, hindi siya tatakbo. Ang ganda nun. Parang prinsesa yun, naging reyna eh. Ang ganda nun. Tumakbo siya, kaya hindi siya kaya nakatakas sa kasalanan si Joseph. Tumakbo. Si Solomon hindi natakbo. Sinunggaban yung 700 pinakasalan. Kumuha pa ng kabit na 300, 1,000. Biruin mo yun, 1,000, 365 once a day na lang ang isusupply mo sa baba. Di 1 taon, di mo maaabot yung 1,000. 3 taon? 3 taon yung 1,000. O kahit anong fornicator ni Solomon, hindi niya mabibig. Kaya kakabit yun. Kaya naglagay ng eunuch. Alam niya yung eunuch. Yung mga eunuch, hindi makakabuntis yun eh. Tinatanggalan ng yapols. Ngayon ang ginagawa nun, kapag aalis si Solomon, naglalagay ng mga eunuch sa asawa niya. Kasi hindi niya makukontrol mag-sex eh. Naman yun eh. Hindi mabuntis. So sa mga babae naman, naglagay ng chastity belt. Alam niyo yung chastity belt. Yung panting bakal na may susi. Ang ginagawa ng asawa, pag umalis, sinususian ng panty yung asawa niya. Kasi ang hirap kontrolin ng sex. Para makontrol, lagyan mo ng bakal na panty na may susi.
Eh kaso kung may duplicate yun, makakalulot pa rin yun. So ganun eh, ang hirap kontrolin yan mga kapatid. Iski ako, kaya ako, ang sinabi ko sa inyo na iwasan ko lahat yan. Kaya kilala ako ni Becky pagdating sa babae. Hindi ko konting laman, konting sarap. Hindi ko pagbibili ka, luluwa ko dyan. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw na pinakamagandang model sa buong mundo. Hindi ako papayag na mapunta ng iba. Sayang, biruin mo, tagal nating nagtiyaka. Tapos isang kapirasong laman, talo. Eh kapirasong laman, parehas lang naman yan. Ano ba yan? Ganon din yan. Yung iba nga lang maganda, yung iba pangit, ganon din yan eh. Pangit na maganda, yun pa rin yun eh. Kahit sa lalaki, kahit pogi, pangit, yun pa rin yun eh. Ganon pa rin. Ay yung mga babae naman kasi iba naman eh, nagpa-fantasy. Kung ano sa isip nila. Yun din yun eh. Pakitapat mo nga, nag-iinit ako eh. Pakitapat mo yan. Yeah. Punta tayo, balik tayo dito sa sa Ezekiel 36:26. Bibigyan ko sila at lalagyan ng bagong diwa o di justified spirit na, meron ka na. Banal na espiritu mo, hindi na suwail. Dati suwail, anak ng demonyo, anak ka na ng Diyos ngayon. Born of the Spirit ka na, pinakanak ka ng espiritu, ama ng mga espiritu. At aking aalisin ang bagong puso sa kanilang katawan. So aalisin yung dating pagkatao. Paano naalis? Ipinako sa krus. Kasi hindi naman maalis yung dating pagkatao. Nasa katawan yan eh. So ano ginawa? Ipinako yung katawan ni Kristo sa krus. Kasama yung mga dating pagkatao natin. Ang solusyon ng Diyos, ipako yung dating pagkatao sa krus. Kasama nung katawan ni Kristo. Kasi yung katawan ni Kristo, wala namang kasalanan si Kristo eh. Eh para mamatay yung katawan, kailangan lagyan ng kasalanan. The wages of sin is death eh. Para mamatay yung katawan lupa ni Kristo, lagyan ng kasalanan. Ano yung nilagay? Binili ni Kristo ng dugo niya lahat ng kasalanan. O lahat ng kasalanan ng buo sa nilagay sa katawan ni Kristo. Ngayon, para masolve yung problema natin, ipinako yung dating pagkataan natin doon. So binigyan na tayo ng bagong pagkataan. Wala na dating pagkataan na ipako na. Ngayon, kung hindi ka determinado na manampalataya, kikilos pa rin yan. Kasi nandyan pa rin sa katawan eh. Kaya ang solusyon ng Diyos yan, alis yung dating katawan, i-glorify. Maraming solusyon ng Diyos lagi. Pag may problema, may solusyon. Lahat ng problema, may solusyon. Lahat ng bagay, may katapat yan. Kaya nga yung sinasabi ni publisher, everybody has a price. Totoo yun. Pagdating sa pera, lahat ng tao may presyo. Kaya nga, si El Chapo, kaya nga yung nabili niya president ng Mexico eh. Kaya lang may deportation law. Kaya ang Colombia wala. Hindi pinapayag ni Pablo Escobar. Papatayin niya, araw-araw pumapatay siya, 50, 100. Yung trigger happy niya si Papay. Libo-libo na patay niya. Natatakot si Echevarria kay Pablo Escobar. Kasi pag sinabi ni Pablo Escobar, talagang nangyayari. Eh biruin mo, i-income ni Pablo Escobar everyday, 62 million a day. Ang dami-dami niya, ang pera niya, alam niyo, ginawa na lang ng wallet tsaka kisame. Yung iba ay binaon sa lupa na bulok. Ang ginawa niya lang, money laundering. Ang ginamit nila, yung crypto. Hanggang ngayon, yan ang ginagamit din ng mga sindikato, crypto money. Kasi sarili mo yan, hindi ka nagdadaan sa ibang platform, yung solo mo yung crypto eh. So ano sabi ni Pablo, everybody has a price. Natutunan ni Pablo, bumibiyahe sila ng cocaine sa Colombia, kukuha sila ng cocaine sa Peru eh. Dumadaan sila doon, hinarap sila ng mga sundalo. Sabi niya sa kaibigan niya, lusot tayo niya, ako bahala. Relax ka na niya. Sabi niya doon sa officer, any problem? Kasi nahulihan sila eh, ng cocaine. Sabi ni Pablo Escobar, masosolve naman na, di ba? Solve natin. Masosolve yan. Sabi niya, sinusuhulan mo ba ako? Sabi niya, oo, sinusuhulan kita magkano. Hindi ako nabibili, kaso yan eh. Nagsusuhol sa officer, hindi kaso. Hinabi ni Pablo, nung pala, may record na si Pablo Escobar ng mga sundalo doon. Yung anak mo nga pala, sinabi mga pangalan. At saka kung asawa mo, lagi pumupunta doon. Sabi niya, huwag mo isasama pamilya ko. Hindi, uubusin ko pamilya mo pag hindi pumayag sa akin. Ganon si Pablo Escobar, tingga, or silver, or tingga. Papipiliin ka ni Pablo Escobar, kapag tingga, bala yun eh, patay ka. Pero pag silver, pera yun, malalaking pera yun. At saka ang ginawa ni Pablo Escobar, alam nyo, kaya hindi siya magalaw sa Medellin.
Lahat ng pulis doon at sundalo, may $5,000 isang ulo. Papakita ka lang ng ng video o photo na napatay mo. 5,000 na yun. Alam niyo, lahat doon, kahit mga bata, maliliit na bata, pumapatay ng pulis. $5,000 eh. Lahat ng tao doon, nag-aabang ng sundalo. Ang mga sundalo, takot na takot. Pinapatay sila ng mga sa Medellin eh. Doon pumupunta si Pablo siya sa Medellin. Doon naglalakad-lakad siya doon. Hawak niya buong Medellin eh. Siya hari doon eh. So presyuhan eh, may presyo lahat. Dito sa atin, tingnan mo, bakit hindi tumatakbo mga kaso? Lalo sa Madaya. Bakit? Napresyuhan eh. Sa eleksyon, ito na naman, bentahan na naman to. Pag ikaw nasuhulan ng 30 million, 50 million, kaya nagpresyo na yung Comelec. May sarili ng presyo Comelec. Kung magkano. Sige, 30 million. Pasukan ng senador. 30 million. Kami na bahala. All expenses paid. Kami na bahala sa lahat na yan. Kasi tao, alam nyo kapag ang tao, masama ang tao. Walang matinong politika. Kaya sabi ni Duterte, pag nagpolitiko ka, kaya mong mamatay, kaya mong pumatay. Totoo yun. Pag ikaw politiko, kailangan handa kang pumatay, mamamatay. Lahat ng kalaban mo, uubusin mo para wala ka ng kalaban. Kailangan mo ng mga tauhang mamamatay tao. Kaya sabi ni Duterte, pag ikaw nasa politika, kailangan marunong ka pumatay, marunong ka rin mamatay. Totoo naman talaga eh. Si Duterte nakita ko ang lakas ng willpower, political power. Lalaki talaga. Pag nag-desisyon siya, kahit mali, yun ang desisyon niya, hindi mababago. Yun ang leader. Pag nag-desisyon ka, walang makakabali ng desisyon mo. Kaya pag nag-desisyon ka susunod sa Diyos, walang makakabali. Ako ay tutukan mo ako ng bulkan. hindi ako papayag. Biruin mo, kapalit ng buhay na walang hanggan. Maliit pa akong bata, sawan-sawa ako sa pera, saka sa vices eh. Naranasan ko maging tao na masama. Ito na nga, nagpapakabanal-bal. Ito nga ang solusyon eh. Pagiging born again, sumunod sa lahat ng utos. Tiisin mo. Nagawa ko nga maging masama, kaya ko din magpakabanal. Kaya yung mga nagkakaso na, alam nyo, ang hirap na makabalik nun eh. Halimbawa, si Judas, kahit ibigay pa niya yung pera niya at magbigti siya, wala nang solusyon. Nagawa na niyang ipagkanulo si Kristo eh. Kasi yung trust, alam nyo, trust is earned. Yung trust, kailangan magkaroon ng trustworthy ta. Pag nasira na yung trust, wala nang tiwala sa'yo. Kahit ano gawin mo, hindi naman niniwala. Nabasag na eh. Kahit idikit mo yan. Kahit yung sugat, pag nagkasugat, may paiklat pa rin yun. Yung baso, kahit idikit mo yun, kita nyo yung crack. So, paang solusyon, huwag kang gumawa ng kaguluhan. Control yourself. Kaya wala sila maiano sa akin eh. Kinukontrol ko sarili ko. Hindi ako gumagawa ng kagaguhan. No? Kapag meron silang question, kasabihin ko, kausapin nyo si Brother Manny. Si Brother Manny nag-utos sa akin. Ang instruction lagi ng Diyos sa akin, pumunta ka kay Brother Manny. Humingi ka ng counseling, humingi ka ng authority. Kaya lahat ng ginagawa ko, pupunta ako kay Brother Manny. Bakit? Siya yung sugo eh. Pag kinalaban nila yung sugo, sinalaban nila yung nagsugo. O di, sa kanya ako nagsisumbong. Pati yung pagpapakasal ko, kinontrol ni Felipe. Hindi daw kami pwedeng makakasal ni Felipe. Pati pagpapakasal, pinakialaman. Ay ko, Brother Manny, may problema tayo. Sino? Si Felipe. Ayaw ako ikasal. Ba't ka ayaw ikasal? Kasi may asawa daw ako. Kasal daw ako. Oo, kasi yung asawa ko, wala na yun eh. Nung maging Kristiyano ko, hiwalay na kami. Hihiwalay ko pa. Tsaka bago ang sabi ni Brother, ang nakipagkaisa, bago nang nilalang. Wala na yung dati mong asawa. Bago ka nang nilalang eh. So, ikakasal ka din sa bago. So, ikakasal kayo. Pero wala akong time magkasal sa inyo. Kaya toting ka magpunta. Kay Brother Ross. Tinausap ko si Brother Ross. Brother Ross, ikasal mo daw ako, ayaw ni Felipe. Alam niyo ba na isinangguni pa ni Felipe sa propeta, hindi pa mapakasal sa akin. Tapos na naginip daw yung asawa niya. Sino ba yung asawa nun? Nakalimutan ko na sa tagal. Si Rosie, propeta Rosie, pinaakyat pa sa langit. Para lang daw tanungin kung dapat ikaw kung ikasal. Nung bumaba, sabi ni Felipe, ano sabi ng Diyos? Huwag mo daw pipigilan ng kasal nila. Pag hindi, wala ka ng relasyon sa kanya. O, ikasal lang ka dyan, ikasal. Tapos sabi ni Sister Rose, napanaginipan daw ako, nakapako sa krus. Ang problema, nakatawa ako. Ako nakapako sa krus. Pinako ako sa krus, nangiinis ako, nakatawa. O, wala siyang napigil. Ay, Brother Rose, kasal mo kami. O, sige. Bumili ko ng isang pizza pa eh. Wala naman akong pera, sweldo ko sa assessor lang.
Alam sweldo pa namin, alam nyo kung magkano, 300 naman. Kaya kailangan mag-corrupt ka eh. Bumili ko ng isang box ng pizza pa, ito kami nagsalo-salo. Yung singsing, bumili ko ng singsing doon sa APA, yung plastic na singsing. Hindi naman importante, ang importante lang, mayroong singsing na maisuot. Kaya inasal kami, alam nyo, sa ilalim ng puno ng papaya. Doon kayo na Brother Phil. May puno ng papaya doon kami kinasal ni Brother. Doon kami nagsuotan ng singsing. Tapos kain kami, pizza pie na mumurahin. Yung pizza pie na vendor lang ngayon nabibili dyan na nagbe-branding. Hindi yung pizza pie na Pizza Hut o Shady sa pizza pie na mumura. Ay, ang importante doon yung kasal eh. Eh, bago naman kami kinasal ni Baby, no, talagang binusisi ko siya. Kayo, kung magpapakasal kayo, busisiin niyo yung magiging asawa niyo. Siguraduhin yung Kristiyano talaga yan, na ang basis niya, Word of God. Nagawa sa inyo na talagang, bago kami kasal ni Baby, talagang nagmanto-mantok muna kami. One-on-one. Ayun, one-on-one tayo. Sabi ko, ayoko makapag-asawa ng walang clearance eh. Gusto ko may clearance. Gusto ko itang pakasalan. Ako ba'y gusto mong pakasalan? Oo, hindi lang. Oo. So, pakakasalan kita, pakakasalan mo. Meron tayong basis. Hindi yung pag-ibig mo, hindi yung pag-ibig ko ha. Kasi yung pag-ibig mo, nawawala yun, tumatalon yun, nawawala yun. Pero yung pag-ibig ng Diyos, it never fails. Kailan naman hindi mawawala pag mamahalan natin. Kamatayan na ang maghihiwalay sa atin. Pero ganun pa man, kahit kamatayan, mahal mo pa rin eh. Nandun pa rin eh. Sabi nung iba sa akin, ba't ayaw mo mag-asawa ulit? Ayaw, gusto mo kong kumuha ulit ng batong ipupukpok ko sa ulo ko. Buti nga, nakaraos na ako sa isang batong pinupukpok sa ulo. Uulit na naman ako, hindi na. Asawa, laman lang ang habol mo dyan eh. Yung iba, companionship. Bakit? May companionship naman ako si Jesus Christ. Hindi ko na kailangan ng tao. It's enough for me. The Lord is my shepherd. I shall not want. So, Word of God ang sasabihin mong katuloy. Pumayag si Baby. Kinasal kami. Hanggang sa namatay yun, alam nyo, naiinis sa akin yung the Word of God lagi sinasabi ko. Alam niyo, bago mamatay yun, sabi niya sa akin, tama ka talaga, no, Word of God talaga, patayan. Ay, kabuti naman, naiintindihan ko. Ayun eh, nung mamamatay na. Kaya namatay si Baby, banal na tumanggap talaga sa Word. Kasi lumabas sa bibig niya, tama talaga yung Word of God. No? Word of God lang talaga. Kasi yun, alam nyo, pag Word of God sinasabi ko, yan na naman eh. Ay ko, sige, huwag Word of God. Ano gusto mo gawin natin? Gusto mo, maglasingan tayo eh. Maglasing tayong dalawa, gusto mo? Hinahamon kita ngayon, kung ano gusto mo, gawin natin. Walang Word of God, basta magkasundo lang tayo. Ano, inuman tayo, maglasing tayo. Gusto mo, dumulog pa tayo. Ay, hindi na, naniniwala na ako. O sige, pakasal tayo, nakakasal kami ni Brother Ron. Hanggang sa namatay si Baby. Till death do us part. Yun lang, katawan lang naman nahiwalay. Yung espiritu at kaluluwa, hindi. Mortal yun eh. Yung memory, hindi naman nawawala yun. Pag inalis ng Diyos, saka lang mawawala. Kahit patay ka na. Di ba yung sa ano, kay si Lazarus, saka yung rich man, wala namang katawan yun, walang utak yun. Eh, bakit nakakaintindi? Sinabihan pa ni Lazarus, nung rich man, pwede ba pababain mo yung mga kapatid ko, sabihin mo, may impyerno. Ang sagot ng Diyos sa kanya, kahit pababain pa yung kaluluwa at hindi kayo susunod sa kautusan ng Diyos, wala rin mangyayari. Kahit bumaba ang kaluluwa, kaya walang makakababang kaluluwa eh. Walang nang bumabalik na tanga na lahat. Lahat nang namatay na, natanga na. Hindi niya na alam yung lugar niya. Sabi sa Job eh. Lahat ng mga matay, hindi na alam yung bahay niya. Natanga na nga eh. So walang makakabalik. Pero yung iba, kita nyo, pag may mamamatay, near-death experience daw. Napunta daw siya sa langit, nakasalubong niya yung lola niya, yung mga nanay niya. Eh puro deception lahat yun, walang gano'n, ano. Ang patay-patay. Kapag patay ka na, rest in peace ka na. Ngayon yung peacefulness ng iba, nandun sa Hades, walang peacefulness doon. Kasi lugar ng masasama, ang may peacefulness sa ilalim ng altar ng Diyos. Yung mga tutuwid, napupunta sa langit, doon sa ilalim ng altar. Kaya sabi ko doon sa ACLJ natin, si Led Balsomo, is peace with God man. Nandun siya sa ilalim ng altar. Hinihintay na lang ang rapture. Basahin natin yung Revelation 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana
ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila. So because of faith in Jesus Christ, yung iba namatay na. Katulad ng led ba siya, ni Baby. Nasa ilalim sila ng altar ng dambana ng Diyos doon. So kapag sumigaw na ang Panginoong Jesus, o yung mga patay, mabuhay na. Maririnig ngayon doon sa ilalim ng altar at tinig ng Panginoong Jesus. Pupunta ngayon yung kaluluwa nila doon sa bangkay nila. Eh yung si Baby na dito sa urn. So dyan pupunta yung kaluluwa. Tatayo yan, tapos i-glorify na yung Diyos yan. Pag nakita ko si Baby nag-glorify, glorify na rin ako. Kasi sabi ng Bible pag nakita nyo ang Panginoong Jesus kung ano siya, magiging katulad niya kayo. So nakita ko si Baby, glorified. Ibig sabihin, glorified si Kristo, bumaba na. Glorified na rin ako. Kaya mas maganda yung cremation. Nasa maliit na lugar, hindi katulad nun doon pa sa sementeryo, doon tatayo yun. Eh yung nasa paanan mo lang, pagtayo niya, kita mo. Kaya kada ako matutulog, sabi ko, Panginoon, sana makakita ko na si Baby sa paanan ko, glorified. Para tapos na pagtitiyaga, pagtitiis, pagturo sa lupa. Kasi dito sa lupa, puro kapigatian tayo. Dito sa lupa, baluarte ni Satanas, so walang idudulot ng mabuti sa atin. Kaya mas mabuti na tayo sabi doon sa, sa 6 ba ng Ecclesiastes yun. Pinupuri ni Solomon ang mga patay na namatay na kaysa sa mga buhay. Kasi kapag buhay, ang dami ko dati pagsasanayin, tingin siya na tira. Eh kung patay na, tapos na, natuwa na sa ilalim ng altar. Pero Diyos ang gagawa nun Kung gusto ng Diyos mamatay ka, mamamatay ka. Pero gusto ng Diyos hindi ka mamatay at buhay kang buhay, gagawin ka. Kasi nagtakda ang Diyos ng araw ng kapanganahan, araw ng kamatayan. Ngayon, yung masasamang tao, masasamang damo, patay agad. Hindi pa umaabot sa kalagitnaan ng kanilang buhay, patay na. Yung iba, sasabihin, hindi mamamatay, masamang damo yan Eh bakit? Mga anak ng demonyo, walang alam yun Ang mga anak ng Diyos, hindi nga aabot, sabi ng Diyos Nakalagitnaan ng edad niya Mamamatay na yan agad dahil masama O halimbawa, gusto mong magpakita ko na halimbawa, gusto mo nang mamatay, lumabas ka. Tapos punta ka sa persito ng pulis, agawan mo ng baril, tapos pukpukin mo. Pagka maya-maya lang, patay ka na. O, di ba masama, patay agad? Ay gagawin ba ng banal yun? Kaya mahaba ang buhay. Sabi sa Proverbs 10:27. Proverbs 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahaba ng kaarawan. So para humaba buhay mo, at magkaroon ka ng long-lasting life, eternal life, matakot ka sa Diyos. Kaya sabi huwag kayong matakot dun sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo dun sa pagkatapos patayin ng katawan, ay ibubulid ang kaluluwa sa impyerno. Kasi hindi naman mamamatay ang kaluluwa. Yung katawan papatayin. Pero yung kaluluwa, ibubuli siya. Sige ng katakutan ninyo. Kapag natatakot ka sa Diyos, ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa lahat ng kanyang utos. So control yourself. Sumunod ka na lang sa lahat ng utos. Hindi naman mahirap Di ba madali lang naman, sabi ng Bible, 1 John 5:3. Ang utos ng Panginoon ay walang mahirap, madadali lang. So paniwalaan mo yun. Magsabi kayo sa akin ng utos na napakahirap. Ang pinakamahirap na, adultery. Ba't nagtagumpayan ko pa yun? Yung pagsusugal, paglalasing, napakahirap niyan. Pagdudurog, dapat natagumpayan ko because of faith. It is done unto you as you believe. Pag gusto mo na magpakabanal-banal, babanalin ka ng Diyos. Pero kung ayaw mo, hindi ka babanalin. Di ba yung nangyayari doon sa may leprosy? Sabi ng mga may ito, Panginoon, Panginoon, pagalingin mo po ako. Ano sabi ni Kristo? Ano ba gusto mong mangyari? Pagalingin mo po ako sa aking sakit. Yan din ang gusto ko. So, pag ginusto mo ang gusto ng Diyos, gugustuhin ng Diyos. So, believe, and it is done to you as you believe. Ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapahaba ng kaarawan. Ngunit ang taon ng masasama, mangungonti. O di, masamanda mo, patay agad. Mangungonti nga Halimbawa, itinakda ng Diyos sa kanya, mamamatay siya ng 60 years old. Pagdating niya ng 30, masama siya, patay na siya. Kasi ang Diyos pa rin ang mapapatay. Bagamat sinabi niya na nagtatakda siya ng kamatayan, pwede niya rin hindi itakda. Itinakda niya lang yun. Kung aabot doon, napakasamang tao.
Hindi napapayag ang Diyos na umabot pa sa pinagtatapatayin na siya. Pero issue eh. Sabi ng Proverbs, pag dumadami ang makasalanan, nag-iiyakan ang bayan. Pag namamatay ang makasalanan, nagsasaya ang bayan. So nasa ating pananampalataya, it is done unto you as you believe. It is your faith that saves you, mga kapatid. At ang pinakamahalaga dyan, yung self-control, mga kapatid. Amen. Ihahayag ko ang kapangyarihan ng aking iglesia. Yan lamang nagpapakabanal-banal at sumusunod sa aking salita na may pag-ibig at pagtitiis ang aking kukunin. Magtiyaga kayo at laging tingin ang aking salita. Oh. Okay, good morning mga kapatid. Katulad ng sinabi ng mga mensahe ng prophet, pagpapatuloy lang ng Espiritu Santo ang mensahe ngayon. Mag-iingat tayo sa backsliding, yung pagtalikod sa pananampalataya. Kasi itong mga huling araw na to, magiging mapanganib na ang mga tao maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, at marami yung magpo-fall away. Tatalikod na sa pananampalataya, sa tunay na pananampalataya. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kung may nakikita tayo mga kapatid na tila nanlulupay-pay na, nangihina, ipag-pray na lang natin na ipag-pray. Huwag na tayo mag-criticize. Huwag na natin, kung kausapin man natin siya, kausapin natin siya na may pagpapahinuhod na kapatid. Last days na ngayon. Kasi sabi ng Panginoon kung paano yung panahon ni Noah, na ang tao doon ay ubod ng sama kasi naghahari ang mga anak ng demonyo, mga Nephilim. Puro kasamaan ang ginagawa. Continually. Na ang laman ng isip ng mga tao, puro kasamaan na lang. Continually. Yun din ang panahon ngayon Makikita natin, ubod na samahan ng mga tao ngayon. Kaya parang katulad ni Noah, kung paano iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng tubig. Ang lahi ni Noah, sinakay sa arko para iligtas. Ganon din tayo, ililigtas din tayo sa pamamagitan ng tubig na may salita ng Diyos. At ang magiging arko, sasakyan natin ang iglesia na itinayo ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kapag nakasakay ka na doon sa iglesia yun, mag-iingat ka, huwag kang tumalon. Huwag kang dumayog doon sa dagat. Huwag ka aalis doon, manatili ka, maghintay na humupa ang tubig at makababa ang mga iniligtas at dalhin tayo ito sa promised land. Kasi yung panahon naman ng Old Testament, parang lumalabas na Jesus Christ si Moses. Siya yung liberator Niligtas niya ang iglesia ng Israel sa kamay ng Paraon kay Satanas sa Egypt. Dinala doon sa promised land sa pamamagitan ni Joshua. Si Joshua naman ay parang katulad din ni Jesus Christ. Siya yung umakay sa iglesia para dalhin sa promised land. Ganon din ngayon isinugo ng Ama at ng Panginoong Yesus ang Espiritu Santo na siyang aakay sa atin. Na siyang aakay sa atin papunta doon sa promised land. At ang promised land ngayon na pangako, yung langit na. Kasi yung promised land na pinuntahan nila doon, pinamumugaran yun ng mga Nephilim, ng mga masasamang tao pa rin Kaya sabi ng Diyos sabi, may-ari yung lugar na pupuntahan nyo, palalayasin nyo. So para makamit natin ang katagumpayan, na makarating tayo sa practice, palalayasin natin ang kalaban. Hindi pwedeng, at binigyan na tayo ng Diyos na kapangyarihan palayasin ang kalaban. Sabi to God, resist the devil, and the devil shall flee. Sa Romans 6:22 sinasabi, iniligtas na tayo sa kadiliman, nilagay tayo sa kagilagilalas na liwanag, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na may bunga na sa ikababanan. So kaya mo na magpakabanal. Huwag mong tatanggapin yung sinasabi ni Satanas na hindi mo kaya. Ang sabi ng Diyos, kung kaya mo, may pangyayari sa sumasampalataya. Halimbawa, meron kang isang kasalanan na inuulit-ulit mo, ang gagawin mo lang doon, lagay mo sa puso at isip mo, hindi ko na ito i-commit. Panginoon, tulungan mo ko, hindi ko na i-commit ito, nagsisisi na talaga ako. Huwag maaalis sa puso at isip mo yung araw-araw. Lagi na sa puso at isip mo, hindi ko ito gagawin. Kasi pag yung nasa isip mo, gagawin ng Diyos, tulungan ka. Kasi sabi sa 1 Timothy 3:12, yung nagpapakabanal-banal kay Kristo, uusigin yan At yung mga nagpapakabanal-banal ngayon, uusigin ng demonyo. At yung mga nagpapakasama-sama, yun ang mga anak ng demonyo. So, lulupigin ng Diyos siya, hindi na sa pamamagitan ng tubig. Apoy na ang gagamitin ng Diyos dyan. So, meron pang pagkakataon
tayo na magsisi, may pagkakataon pa tayo na magbago. Magkaroon ng change of mind in the spirit of our mind. Magkaroon tayo ng tunay na repentance. Iwasan natin ang mag-backslide. Delikado eh. Kasi pwedeng burahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi we are saved by hope eh. Iniligtas lang tayo sa pamamagitan ng pag-asa. Ngayon yung natitirang faith and love, greatest doon yung love. Ngayon yung pananampalataya mo, kailangan it is done with love. At yung love, pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos. And the greatest is love. And the greatest is Jesus Christ because He's the love of God. So, ibinigay sa atin ang love of God, manatili tayo sa pag-ibig ng Ama, mananatili tayo sa pag-ibig ni Kristo, mananatili tayo sa pag-ibig ng Espiritu Santo. Kasi ito huling araw na to, magiging napakasama na. Eh, yung mga Espiritu nga nakakahawa eh. Pero dahil nga, hinirang tayo ng Diyos, hindi tayo makakahawa. Pero magtiis lang tayo hanggang wakas. Sabi sa Matthew 24:12. At dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami manlalamig. So, mag-ingat tayo, baka mamaya nanlalamig ka. Nagiging malahining. Yun ang simula na yung malahining eh. Pag ikaw malahining nga, ibig sabihin, maglalamig ka na nun eh. Kaya tingnan mo sarili mo kung malahining ka. Kailangan magkaroon ka ng determination na talagang mananampalataya ka. Give it all. Kasi minsan lang tayo mabubuhay. Hindi na uulitin ng faith. Hindi na isa lang ang pag-asa. Walang dalawang pag-asa, isa lang. At isa lang ang unang pag-ibig, walang pangalawang pag-ibig. Kaya sabi ng Diyos sa Revelation 2:4, "Bilaban ako sa iyo, iniwan mo yung unang mong pag-ibig. Magsisigat, manumbalik ka sa dati." So ang pag-asa lang ng mga tumatalikod sa pananampalataya, iniwan ang unang pag-ibig, makabalik. Kaya mapalad ka kung ikaw ay nanlamig na, pinag-init ka ng Diyos, nakabalik ka. Mapalad ka, nag-backslide ka, pinatawad ka ng Diyos. Kasi napapatawad yung backslider. Sabi sa Jeremiah 3:22, "Kayo'y manubalik, kayo nagsitalikod ng mga anak. Aking pagagalingin ang inyong pagtalikod." So yung backsliding, napapatawad yun eh. Ang kasalanan hindi napapatawad, yung blasphemy to the Holy Spirit, hindi napapatawad yun. Sabi sa Matthew 12:31-32, mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi yung backsliding, hindi mo napapansin yan eh, nagbabackslide ka. Tinatamad ka, nagiging malahining ka. Kapag nararamdaman mo na ngayon ganyan pakiramdam, nadadala ka yan, demonyo yan eh. Submit to God, resist the devil. Pagpasakop ka na sa Diyos, pray that you will not fall into temptation. Humingi ka naman tulong agad sa Diyos. Panginoon, nararamdaman ko, pandalamig ko, nanlulupay-pay ako. Tulungan mo ako, palakasin mo pananampalataya ako. Pag nakita ng Diyos yun, nananalangin ka na, palalakasin ang faith mo. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoon sa mga apostol, di ba? Sabi ng mga apostol, Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya. So, hihingi tayo ng lakas sa Diyos. Kasi ang lakas lang natin sa Diyos, hindi naman natin kaya eh. Sabi sa Jeremiah 10:23, wala sa tao ang magtuwid ng kanyang landas. Ang Diyos lang ang pwede magtuwid. So, hindi ka natin kayang ituwid ang ating buhay. Hindi natin pwedeng itama ang buhay natin. Ang Diyos ang nagtatawid niyan. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng renew the spirit. Binago yung espiritu natin, kaya banal na. Ibinigay ang Holy Spirit kasi walang pwedeng gawin ng tao. Ang tao ay masama. Hindi nakaabot sa sukatan. So para tayo makasunod sa Diyos, ibinigay ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang tatak ng ating pananampalataya. Ang Holy Spirit ang tatak. Kaya huwag mong paiiyakin ng Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit of the Lord. Ito sabi, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan, ipatatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu hindi ipatatawad. At ang sino magsalita ng isang salitang laban sa anak,
ng tao ipatatawad sa kanya. Dadapot at sino man magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Kahit ano pang darating na sanlibutan. Pag nag-blaspheme ka you go against the Holy Spirit of God, hindi, wala ka ng kapatawaran. Yun ang delikado kasi yung mga nagbabaki-sliding na, pag pumasok na sila doon sa talagang nadaig na ng kasamaan ang buhay nila, magbablaspheme sa Holy Spirit, hindi na mapapatawad. Kasi intentional na ginawa. Hebrews 6:4-6 na papasok sa kanila. Kasi parang ang kamatayan naman, unti-unti din yan eh. Parang sakit yan eh. At pag nagkasakit yan, hindi ka naman agad mamamatay eh. Pahihinain muna lahat ng internal organs mo eh. Iko-contaminate lahat ng internal organs, papatayin ng mga cells ng katawan mo. Unti-unti ka nang unti-unti papatay. Tsaka ka lang mamamatay pag oras na ng kamatayan. So ganun din ang ang kamatayan sa spiritual eh. Unti-unti din yan eh. Pag nararamdaman mo na nanghihina ka na, nandulupay-pipay ka na, nanlalamig ka na, unti-unti yan eh. Hanggang sa ayaw mo na, nahulog ka na sa sarili mong katiyagaan. Ayaw mo na. So yun ang pagkakataon ng demonyo ngayon. Na talagang kunin ka na ng mabuti, talagang tatarbahuhin ka na ng todo para mag-blaspheme ka sa Holy Spirit. Kaya sabi, magsalita ka ng laban sa anak, ipatatawad. Pero pag nagsalita ka ng laban sa Espiritu, hindi ipatatawad. Kaya nakakatakot yung iba ngayon yung mga Kristiyanong gulo. Yung speaking of that, sa demonyo yan. Kung ako yung Espiritu Santo nagsasalita, sabi, di blaspheme into the Holy Spirit na. Hindi nila alam ang sinasabi nila eh. Nakakatakot yung mga pinagsasabi nila. Samantalang nasa Bible naman yung, kaya lang wala silang Holy Spirit, kaya hindi nila maintindihan. Kahit hindi naman ipatatawad sa kanila ng Diyos, dahil sabi ng Diyos eh. Pag nagsalita ka ng laban sa Spirit, hindi ka na mapapatawad kailan pa man. Pero kapag yung mga backsliding in heart lang, patatawad pa. Sabi sa Hosea 14:4. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod. Akin silang iibigin may kalayaan. Sapagkat ang aking galit ay humihiwalay na sa kanila. So kaya humiwalay ang galit ng Diyos sa Israel, may pangako siya sa patriarka eh. May pangako siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Lahat ng patriarka may pangako ang Diyos sa bayang Israel, ililigtas niya ang bayang Israel. Kaso sobrang tigas ng ulo, nag-backslide. Sa pagbabakslide sila, panunumbalikin sila ng Diyos. Since 1948, nakabalik ang Israel sa pagiging nation. So, pero ang religion nila ngayon, Judaismo pa rin. Monotheism pa rin, believing of one God. Katulad ng Muslim. Monotheism yun believing of one God. Ang ginodiyos nila si Allah, yun ang ginodiyos ni Abraham, yun ang Diyos din nila. Ang problema, hindi nila ginodiyos si Jesus Christ. Kaya doon sila na-disgrasya, hindi sila pwede maligtas. Kasi isa lang ang daang ibinigay na pangalan sa ilalim ng langit na huwag ikaligtas ng tao. Only in the name of Jesus Christ. No one can go to the Father except by Jesus Christ. Kaya napakapalad natin eh. Nasa atin ang Ama, nasa atin ang Anak, nasa atin ang Espiritu. Yung Godhead, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin, gumagawa ng pagliligtas. Kaya ingat lang mabuti sa backslide. Kasi pinag-iingat tayo, sabi sa 2 John 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag niyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. So ikaw ang pwedeng magwala ng kaligtasan mo. Kasi ligtas na tayo by hope eh. Ang problema, naging careless ka eh. Hindi mo inalagaan yung regalong ibinigay ng Diyos sa'yo na kaligtasan. Naging baliwala sa iyo pamumuhay mo, nabuhay ka ng buhay ng isang unbeliever. Kapag marami ang kasalanan mo, palalayasin ka na ng Diyos, iiwan ka na ng Espiritu Santo. Tinitiyaga tayo ng Diyos eh. Tinitiyaga ng Espiritu Santo para magtiyaga tayo. Ibinigay lahat ng bunga ng Espiritu Santo para mailigtas tayo. Kung wala ang Espiritu Santo, hindi tayo magkakaroon ng bunga ng Diyos. So kung wala kang bunga ng Diyos, hindi ka maliligtas. Kaya proseso ang kaligtasan.
Ngayon, pag nararamdaman na natin, yung nanay mo, tatay mo na Kristiyano, kapatid mo, talagang nanlulupay, nangihina, pagsabihan mo, paalalahanan mo, kapatid, nasa huling araw na tayo. Medyo ayusin na natin ang buhay natin. Maging pakatatag na nagkaroon ka ng determination. Kasi yung self-control without determination, hindi rin tatalot na todo. Yung self-control na ibinigay ng Diyos sa atin, humingi ka ng determinasyon. Kasi pag determine ka maligtas, maliligtas ka eh. Halimbawa, sugal. Para maging, ako kasi sugarol ako, kaya ako sinasabi ito sample sa inyo. Yan ang addictive sa lahat. Yung mga droga, hindi pa masyadong addictive yun eh. Kaya mo pa makontrol, pero ang sugal, naku, ang hirap kontrolin yan. Makukontrol lang yan kung may Diyos ka. At ang gagamitin ng Diyos sa'yo, pananampalataya. Talagang sasabihin mo sa sarili mo yun, nananampalataya ako, bago ako nilalang. Lumang pagkatayo, hindi ko gagawin. Araw-araw ako, madalas yan kasi sugarol ako eh. Yun ang ginagamit ni Satanas sa akin, magsugal eh. Hindi na, bago na ako nilalang. Lumalaban ako araw-araw dyan. Nagtatagumpay ako sa pakikipagdigma, fight a good fight of faith. Ano man yung kahinaan mo, yun ang gagamitin ni Satanas sa'yo. Para maibalik ka sa dating pagkatao. Pero pag nadaig ka, doon ka malidisgrasya. Sabi sa 2 Peter. So ang pag-ingatan natin, yung madaig tayo ng lumang pagkatao. Kaya ka madadaig niya, hindi ka lumaban eh. Ano ka, katulad ng isip ni Kristo, 1 Peter 1 po, 4:1, nakipagbatas siya sa laman. Talagang hindi siya gumawa ng kasalanan, nilabanan niya ang gawa ng laman. Eh, lumang pagkatao yung laman eh. Labanan mo. Kasi yan ang gagamitin ni Satanas sa iyo, yung kahinaan mo. Kaya ang prayer natin, patawarin mo kami, Panginoon, sa kasalanan at mga kahinaan namin. Kasi meron tayong weak points. Lahat tayo may weak points. Eh ako, yan ang weak points ko. Droga, babae, sugal. Yan ang ginagamit sa akin. Buti na lang may Holy Spirit binigay sa akin. At nandun yung pananampalataya ko. Katulad nung sinabi nung, di ba yung inaagasan? Sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Di nahipo niya. Sabi ng Panginoon, merong humipo sa akin. Sino yun? Sino yun? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? It is done unto you as you believe. Pinagaling ka ng pananampalataya. Go! Malinis ka na. Huwag ka nalang magkasahan muli para hindi bumalik ang sakit mo. So yung faith ng babae talaga, nandun yung faith niya. Kapag nahipo ko. So ganun din tayo eh. Kailangan, bago ako nilang. Hindi ako papayag na talunin ako ng demonyo. Hindi ako babalik sa dating si Adan hindi, natalo eh. Kasi ang command responsibility kay Adan, hindi naman kay Eva eh. Eh ang ginawa ng demonyo, inakit si Eva. Dinaya. Ngayon, ang ginawa naman ni Eva, inakit si Adan. Dinaya din ni Eva na kumain ng pinagbabawal ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Pwedeng labanan ni Adan yun eh. Kaso alam na din ng Diyos na magkakaroon ng Adam's fall eh. Adam's apple. Talaga, the fall of man. Pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan. At pumasok ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. He is the last Adam. Yung first Adam, laman yun eh. Yung last Adam, Spirit yung nagbibigay buhay. Kaya yun ang pagiging born again. Yung unang kapanganakan natin, lahi ni Adan, wala na yun dapat. So lahi na tayo ng Diyos, si Kristo na ang panganay natin. So mabubuhay lang tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lalaban ka. Huwag kang hindi lalaban. Magtatagumpay ka. Basta labanan mo yung laman. Sabihin mo lang araw-araw sa sarili mo, halimbawa, fornication, adultery, sabihin mo sa sarili mo lagi. Kasi faith cometh after hearing and hearing the Word of God. Dumarating ang kaya pag sinasabi mo, naririnig mo, huwag ka lang magpe-pray nung open, naririnig ni Satanas. Kasi si Satanas nakakakilot lang pag narinig niya. Hindi naman siya nakakabasa ng puso eh. Hindi naman siya Diyos na nakakabasa ng puso at isipan eh. Nakikinig siya. Pag yun pala gusto mo, yari ka. Kaya sabi ng Diyos, kapag mananalangin kayo, pumasok kayo doon sa kwarto, tahimik. Mag-pray ka ng tahimik sa Panginoon. At ang Diyos Ama nakakakita siya, gaganting pala ka. Huwag mo sabihin yung pag-pray mo, alam mo naman si Satanas, pag ganun pala gusto mo, yung pala mithi ng puso mo, kakaya sa, alam na niya, gagawin sa iyo. Kaya yung ibinigay yung gift of tongues, hindi alam ni Satanas yun eh.
Ang Espiritu nagpe-pray. Paano niya kayo kukot? Kasi nakontra ni Satanas yung prayer ni ni Daniel 21 days. Nakapagbuno. Ang mga, yung prince of the devil doon, tinulungan siya ni Gabriel. Tapos dumating si Michael, doon ang natalo yung prince of, ang lakas Ang lakas ng power ng pinadala ni Satanas doon kaya napigil ng 21 days. Kaso pagdating ni Michael, talo sila. Si Michael na ang greatest angel Wala nang tatalong angel kay Michael. Si Lucifer dapat sana, pinakamalakas na angel, kaso wala na siya sa Diyos Bagamat nasa kanya kapangyarihan, hindi na uubra, tinapon na siya Wala na siya sa sa New Jerusalem Ibinaksak na siya dito sa second heaven, tsaka sa earth. Ngayon, konting araw na lang natitira kay Satanas. Kita na niya yan, kano yung ginagawa niya ngayon. Hindi nyo napapansin, puro lahat ng mga sa internet, nandun lang false teaching, false antichrist. Sasabi, mababasa ka doon, what happened before the creation. Hindi nga isinulat Tapos sino ka magsasabing what happened before the creation? What is the life of Jesus Christ below 12 years old? Hindi nga sinabi din doon Alam niyo, ang gusto nila sabihin, ang basahin mo, paniwalaan mo, wala sa Bible. Yung mga Nephilim, konti lang nakalagay sa Bible yan Ang binabasa nila, yung Book of Enoch. Nandun lahat ng mga The Watchers Nandun ng mga Pollen Wala naman sa Bible na inspired yan Kaya nga hindi sinama ng Diyos hindi inspired yan Singit ni taning niya mga yan Yung Ophir, na ang Philippines na Ophir, Solomon's yun, Teachings ng Jubilee. Hindi naman inspired books yun Kamuntik na ako madali niya. Pinakinggan ko yung Solomon's Mine Ang Philippines daw ang Ophir, nandito lahat ng ginto. Hinahanap ko, asan yung yung Euphrates River dito sa atin. Kung ito nga ang Ophir, ito nga ang Ophir. Yung Garden of Eden, napapaligiran ng ilog yun, ng Gihon, ng Euphrates. Nasa Ethiopia yun nasa Middle East yung Euphrates. Wala naman dito. So, doon, palpak na. So, mali na kaagad. Mali na yung pinalalabas nila. Kasi gusto nilang ipakita yung mga hindi nakasulat sa Bible. Yung mga, yung mga interesting. Kasi yun ng tao, gusto ng tao yung interesting, ayaw ng truth. Gusto nila fables, interesting. Yung mga kadang-isip, yun ang gusto nila. Kaya nga falling away na ngayon Tapos ang internet ang ginagamit ng demonyo, nandyan lahat. Nakita ko, sabi, Jesus, the name of Jesus is not Jesus. Kung ano-anong paglapastangan ginagawa nila sa Diyos ngayon. Huwag na kayo mag-attempt na panoorin yun. Title pa lang, alam mo na Title, sa pelikula, pag nanonood ako ng Netflix, title lang ang tinitingnan ko, tsaka sino yung bida. Yung title, okay ito, mga police story ito, titignan ko yung bida. Pag hindi ko kailangan, isa-search ko sa Google. O kapag nandun naman yung konting explanation o pag maganda yung panoorin ko na. So hindi nasasayang ang panood ko. So mamimili ka ng babasahin mo, mamimili ka ng panonoorin mo. Hindi yung nakakita ka lang na sa Diyos na ba yun? Hindi ka nakakita na gano'n, i-join ka na. Hindi. Hindi mo na kailangan mag-join ka. Naka-join ka na sa Diyos Jo-join ka pa mo saan. Sapat na yung Biblia. Sabi ng Diyos sa Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisa sila ng Espiritu Santo. So hindi na kailangan pang meron ka pang ibang reference by book para sa Bible. Hindi na. Sapat na itong Bible. Yung Old Testament, tsaka New Testament, tapos sapat na yan. Okay na yan. Ang gagawin mo na lang, sundin yung nakasulat. At ang susundin mo ngayon, yung New Testament na kautusan kay Jesus Christ na. Kasi, di ba nagkaroon ng configuration doon sa bundok? Nandun yun si Peter, si John, tsaka si James. Nandun si Elijah, si Moses. Nag-glorify yung dalawa. So, meron talagang glorification. Glorification ng mga Old Testament na nandun si Moses, si Elijah, mga mga prophets and patriarch yan So, maraming i-glorify na namatay nung panahon ng Old Testament. Ngayon, sabi ni Pedro, Panginoon, igagawa ka namin ang pupul, kayong tatlo. May narinig sila salita, sabi ng ama sa kanya, siya ang anak kong kinaluluwa, ang sundin nyo siya.
So ang susundin natin, New Testament na. Ang susundin na natin, hindi na yung aral ni Moses at ni Elijah para mag-glorify ka. Hindi na, New Testament church na. Sabi sa Acts 13:39. At sa pamamagitan niya nga, bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. So kanino mananampalataya? Kay Jesus Christ na isinugo na naman. Sa mga ito, hindi kaaariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Kaya nga sinabi na ng Panginoon kay Pedro ang anak ko ang sundin ninyo, siya ang pakinggan nyo. O ganun din doon sa rich man, di ba? Iba't meron sabi ng rich man, Panginoon, ano po ba gagawin ko para makapasok ako sa kaharian ng langit? O nasunod mo ba yung mga utos niya? Oo po, bata pa lang po ako, nasunod ko lang lahat yan, 10 commandments. May kulang ka. Ipagbili mo lahat ng kayamanan mo, ipamigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. So, ang utos naman sa ating mayaman, hindi naman ipamimigay mo yung nasa 1 Timothy 6. Yung utos dun sa mayaman, hindi yung inutos dun sa rich man na yun. So, sobra niya hindi. Ang sabi ni Cristo, sumunod ka sa akin. So, hindi na yung kautosan ni Moses. Nasunod mo nga lahat yan, may kulang ka. Yung pagsunod mo sa akin. Yun ang revelation doon. Sumunod ka sa akin. Sabi niya doon sa rich man. Makakasunod ba siya sa utos ni Cristo? Sabi niya, yaman-yaman ko, pinaghirapan ko to sa pamimigay ko. Hindi naman yun ang talagang utos sa mayaman. May utos sa mayaman. Nasa 1 Timothy yun Tingnan natin. 1 Timothy 17. So kung mayaman ka ngayon, ito yung utos ni Cristo sa iyo. Ibinigay na revelation ito kay Pablo. Binigay kay Timothy. Ang mayaman sa sanlibutan ito, pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ang pag-iisip. At huwag umasa sa mga kayamanan di nananatili, kundi sa Diyos na siya nagbigay ng ating sagana sa lahat ng bagay upang na siya'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. So, generous giver ka. Pag mayaman ka, nasa loob ka ng iglesia, mayaman ka, hindi mo kailangan ibigay lahat ng pera mo sa iglesia. Maging generous giver ang hinihingi. At lahat ng mabuting gawa. Nakikita mo sa labas, ang daming Ako, nag-iipon ako lagi ng barya 20, 10, 5. Pag kami lalakad na sa kotse, ilalagay ko yun doon sa trunk ng kotse. So, pag lang may nakakita kami pulubi doon, meron na kami pang abulo Kawawa yung mga tao, umaasa lang sa nalilimos yan di, pag may nakita ko, sabi ko, Jembo, ano yun? Buntis. 100 bigay mo, buntis Matanda, 100. Ang laki ng katawan, 5 piso. Piliin mo rin yung bibigyan mo kasi minsan yung iba nagsasamantala Pero nabigyan mo pa rin. Kasi ang sabi na Diyos, bigyan mo yung mahihirap o nasunod mo yung utos. Naging discerning ka lang. Kasi yung buntis, kawawa naman yun. Dalawa kakain doon. Yung pitos na nando, tsaka siya. Yung matanda, uugod-ugod doon, hindi na makapagtatrabaho yun. Kaya ang inaalagaan na Diyos, mga ulila at mga balo. Yun ang tunay na religion. Philippians 1:27. James 1:27 yata. James 1:27 pala. Kasi kung ikaw may religion, ibig sabihin ng religion returning to God Uri ng pagsamba, uri ng pananamba. Yan ang religion Kaya religion Nanunumbalik sa Diyos. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos na tama ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bago sa kanilang kapigatian. At ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So, kapag may religion ka pala at may Diyos ka, nagpapakabanal ka. Tapos ang tutulungan mo, yung walang kakayanang magbayad sa iyo. Yung walang kakayanan ng magbuhay sa sarili niya. Yung mga balo, sino pa magtatrabaho doon? Matanda ng babae, sino magtatrabaho? Yung ulila, sino kakalinga? Ulila nga So sabi ng Diyos, ang lahat ng ulila, ang ama nila. At ang tumutulong sa duka, nagpapautang sa Diyos. At ibabalik ng Diyos sa kanya na sagana. So pag tinutulungan mo yung mahihirap, yung mga duka, binibigyan mo. Discerning ka nga lang. Kasi nung sa gasolinahan doon, nagpapakarga akong gasolina,
May lumapit na bata sa akin, nanlilimos. Binigyan ko ng pisong 4 na benching ko. Tinapon. Sabi niya, hindi naman ito pera eh. Sabi niya, 5 piso bigay mo sa akin. Ay pa pwede mo, umalis ka na, sisikaran kita. Binigyan na nga kita, hindi mo pati ibinato. Parang si Judas, ibinato yung 30 pirasong pilak eh. Hindi daw pera yon. Kita mo ang mind ng bata ngayon, hindi na pera yon. Hindi alam niya, makukulong siya doon. Meron batas dyan. Tungkol sa mga minting ng mga coins, sa pera. It is a medium exchange. Pag hindi mo tinanggap, pwede kang kasuhan, ano? Pwede kang ireklamo dyan. Eh ngayon, ang mga bata, alubod na rin ang sasama eh. Mga rapist ngayon, bata at bakit? Nakakapanood ng rated X, open na open ng internet eh. Meron ka ng may cellphone lang sila, makakapanood na sila ng XXX. Kaya alam nila kung paano gagawin, mga rapist eh. Kaya ubod ng sama eh. Kaya itong panahon ito, katulad ng panahon ni Noah, ubod ng sa puro anak ng demonyo, naglipa na. Ang liit pa lang na bata, talagang grabe na kasamaan eh. Yung mga matatanda na eh. Ang tatanda na, nire-rape mga anak pa nila. Di ba? Dapat nire-rape pa ng iba. Ubod na ng sama, ang solusyon niyan, lipulin yan. Pero bago lipulin yan, aalisin muna yung matuwid. Katulad ng Sodom at Gomorrah. Hindi naman binaksakan ng apo yun ang hindi nandun pa si Lot tsaka yung asawa at anak eh. Ang problema nitong yung asawa nag-backslide, tumalikod. Sabi ng Panginoon, huwag kayong tatalikod ha. Dire-diretso lang ang lakad, go ahead na, one way lang tayo sa pananampalataya. Huwag kayong lilingon sa likod, magbabackslide, magiging asin ka, o di naman tayo. Yun lang ang problema. Yung tatlo nakatakas. Pumunta sila doon sa lugar ng nabuhay sila sa ibang lugar. So, yung backsliding, ayaw ng Diyos niyan eh. Saka sabi, yung mahawak ng araro, huwag na hindi mo sa likod, hindi ka karapat dapat. At hindi ko kalulugdan ang umuurong. Hebrews 10:38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid. So, meron lingkod na hindi matuwid eh. Meron lingkod na masama eh. Di ba pinaladas nga ng Diyos yun? Sabi ng Panginoon, kami po'y nagsasampalataya sa iyo. Kami po'y nagsalita sa iba't ibang wika, nagpalayas ng demonyo, sumunod sa utos mo. Hindi ko kayo kilala at tampalasa. Lumayas kayo sa harap ko. O kita mo yun ha? Hindi matuwid yun. Pero naglingkod yun, nagsabi nga, nag-preach kami, Panginoon. Nagsalita kami sa iba't. So may power. E pa si Lucifer, may power din, pupunta sa impyerno. Hindi nga inalis yung power, pero sa impyerno pa rin siya pupunta. Ngunit ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. So makipaglabang ka. Kasi may ikaw naman ng power magawa eh. Ako nung araw, alam niyo, hindi ko magawang umiwas sa sugal, sa babae, sa alak, sa droga. Alipin talaga ako niyan. Nagtamba ako. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Pero bumabalik pa rin ako sa dati. Bumabalik pa rin ako sa dati. Pero nung maging Kristiyano na ako, naintindihan ko pa na born again talaga ako, na ang proseso ng pagiging born again, isa kang bagong nilalang. Pinaniwalaan ko yung sinabi ng Diyos na may bago ka ng pagkatao. Wala na yung datihang pagkatao mo, may kapangyarihan ka na magpakabanal. Bago ka ng nilalang, mabuhay ka sa bago. Ang anak ng Diyos hindi nagkakasala yan sapagkat nag-iingat sa kanya at hindi siya magagalaw na masama. So hindi ka magagalaw ng demonyo. Submit to God, you can resist the devil. At ang gawa lang naman ng devil, magkasala tayo dahil yun ang ginawa niya. Kasi matuwid sa umpisa si Lucifer eh. Pero pinili niya, maging si Satanas siya eh. Tuloy-tuloy na. Nagkaroon tuloy ng opponent, nagkaroon ng kontrabida tuloy yan dyan. Nagkaroon tuloy ng dagad-dagatang apoy. Wala naman dagad-dagatang apoy sa plano ng Diyos talaga eh. Kasi nagkaroon na ng plano ng Diyos nung nagkasala na nga si Lucifer at lahat ng taong hindi sasampalataya. At kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. So pag nag-backslide ka, umurong ka, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Pag hindi ka kinalugdan ng Diyos, eh di ano gagawin siya? Hindi magagalit siya, hindi siya nalugod eh. Hindi magagalit siya sa iyo. Ay pag nagalit ng Diyos sa'yo, ano gagawin niya? Itatapo ka sa impyerno. Kaya sabi, huwag kayong matakot doon sa bumapatay ng katawan. Si Satanas lang nagawa nun. Matakot kayo doon sa patapos pumatay ng katawan. May kapangyarihan ibulid yung kaluluwa mo sa impyerno. Yun ang katakutan mo. Huwag kang matakot sa mga ganyan. Katawan lang yan, yan yung papalitan yan eh. Kita mo si Abraham. Di ba sabi na Diyos, ialay mo si Isaac?
alam ng Diyos, pwedeng buhayin si Isaac, kaya sige, iaalay ko. Alam niya, mabubuhay yung anak niya, kaya pwedeng mamatay. O mamatay man ang katawan lupa mo, i-glorified naman, una ka pang ang bubuhayin eh. Ikaw ang una makakarinig eh. Bukod sa amin eh. Ikaw yung una kasi namatay ka eh. Kaya ikaw ang unang bibigyan ng premyo ng Diyos. Namatay ka kasi eh. Yung mga buhay, maririnig natin na tinig ng Diyos, ni Jesus Christ, mag-glorify tayo. Kaya pag nakita nyo yung mahal mo sa buhay, na glorified body, ibig sabihin glorified ka na rin mo. Kaya sabi ko nga, pag nakita ko si baby sa harapan dun, sa paanong, kasi yung computer ko at TV nandun sa paanong nakaka ko, nandun din yung earn ni baby. Nandun yun. So pag yung tuwing Augusto, na binabalikan ko yung kamatayan ni baby. Nagsisindi ko doon ng everlasting candle. Meron akong everlasting candle na na di battery. Hanggang ngayon buo pa, hindi na uubos yung apoy na, eternal fire yun eh. Eh di pag yun lang, keep it zero, tapos yun nga, konting tatahimikan, ganito. Kasi pwede natin alalahanin ang namatay natin. Kasi sabi ng Panginoong Jesus pag ipiraso kayo ng tinapay, inaalala nyo ang aking kamatayan. So ang mga namatay, pwedeng alalahanin, hindi mo na kailangan magpunta doon sa nicho. Baka ma-hold up ka pa doon eh. Nag-aabang yung mga dami doon sa nicho. Huwag na pwede naman ang mga alalahanin yung mahal mo sa buhay na nandun ka sa bahay, magpupunta ka pa doon, masagasaan ka pa. So wala, okay lang yung alalahanin natin. Yung gano'n lang ginagawa ko pagdating ng anniversary, death anniversary niya, yun lang. No, ang tagal na pala, 2020, 5 years na pala. 5 years na pala ng batay. Si Brother Manny, 2000 yun eh. 2,000. Oo nga, 25 years na pala. Ang bilis ng panahon, na hindi natin napapansin, tumatanda na pala tayo, diba? Hindi natin napapansin, pumuputi na ng todo buhok natin. Kaya ako, nagtapalagay lang ako kay Daniel ng tina para umitim Puti na rin lahat yan. So mga kapatid, wala tayong gagawin kundi magpatuloy sa pananampalataya in Jesus' name. Amen! Huwag mag-inbot. Ano sa'yo? Huwag mag-inbot. Pag okay. Hindi ko masyadong narinig. Do not be covetous ang ibig sabihin na huwag mag-inbot. Alam nyo, kapag kontento na kayo sa buhay, hindi kayo mag-iimbot. Bakit? Sabi ng Diyos the Lord is my shepherd, I shall not want. Kontento ka na sa buhay, natagpuan mo yung natagpuan mo. Kasi nung araw, lahat tayo, suwail tayo Anak tayo ng demonyo nung araw. At may kulang sa atin. Hindi tayo masaya talaga. Kasi nga ngayon, hindi pa rin talaga tayo masaya Kaunti lang ang kasiyahan natin. Kasi ang tunay na kaligayahan at kasiyahan sa langit pa yun. Dito sa lupa, kapighatian. At ano itong ibinigay ng Diyos sa tao pang kanyang pagsanayan? Kaya ibinigay yung taga-aliw Sabi ni Kristo, pag naluwalhati na siya, aakyat siya sama, isusubo niya yung mga aaliw, ang Espiritu Santo. Siya aaliw sa atin, sa kapighatian dito sa lupa. Kasi lahat ng mga man of God, dumaan sila sa kapighatian. At yung mga apostol natin, talagang grabing kapighatian ang dinaanan nila bago sila pumasok sa langit. At sabi naman ni Pedro yun sa Acts At tinuturuan ni Pedro ang mga mananampalataya na sa maraming paghihirap, maraming kapighatian bago tayo pumasok sa langit. Ang importante doon, pupunta tayo sa langit. Kahit kapag hatian lang naman yan, yakan-yakan yan. Tsaka wala namang mahirap na utos ng Diyos. Sabi ko nga, magsabi kayo ng isang utos na mahirap. Ang mahirap pa nga yung gumawa ng kasalanan. Bakit? Anak na tayo ng Diyos Yung anak tayo ng Diablo, hindi tayo makasunod sa kalooban. Bakit? Madali tayong gumawa ng kasalanan. Anak tayo ng demonyo. Anak tayo ng pagsuway. Ngayon, ang gagawin na lang natin ngayon, ini-maintain natin yung kaligtasang binigay. Huwag tayo maging careless driver. Drive smoothly, slowly but surely movement natin. Hindi na tayo yung dating katao natin. Kasi, binigyan na tayo ng isang bagong like resurrected Christ. Yun ang importante. Kasi yung character ng Panginoong Jesus, yung spirit of obedience sa Ama, nasa atin na yun. Kaya pwede na tayo magpakabanal-banal, pwede na tayo makasunod sa lahat ng kalooban ng Diyos.
Kaya sabi ni Kristo, Ama, niluwalhati kita sa lupa, bago pa itinatagas, luwalhatiin mo din naman ako. Kaya niluwalhati siya ng Ama, nakaupo na siya sa kanang trono doon sa langit. Hinihintay na lang tayo na makumpleto na yung kagulo ang bilang ng hintil. At pag kumpleto na ang bilang ng hintil, pabababain na siya ng Ama para kunin na tayo. So yung mga tiisin natin kapigatihan, sisiyo yan. Dinaanan na natin lahat yan eh. Meron pang mahirap? Merong mahirap nung umpisa. Pero nung matulungan tayo na Diyos, may mahirap pa ba? Wala na, di ba? So mapapatunayan mong alagad ka ng Panginoong Hesus kung mananatili ka sa salita. Kaya in so whatever state I am, therewith to be content. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun yung do not be covetous. Huwag kang mag-input ng pera na salapi. Magkasya ka na sa iyong tinatangkilig. Sapagkat sa anumang paraan, hindi kita pababayaan, hindi pagkukulangin man. Ang magsalita nito, ang Diyos na hindi pwede magsinungaling. So na-experience naman natin, di ba? Sino sa inyo nasasalat? Wala naman na. Sino sa inyo walang makain? Problema nyo nga yung sobrang kakainin, kung paano uubusin eh. Samantalang yung mga tao sa paligid natin, maaawa ka. Talaga natutulog sa kalye. Pag may dumating na ng basura, magkakalkal na. Tapos hahanap na sila ng mga plastic, karton na pwedeng ibenta para makakain lang sila ng almusal o tanghalian. Samantalang tayo, umiiwas pa tayo sa pagkain di ba? Kasi mas mabuti yung hindi masyadong nakakakain. Kasi yung masyadong nakakakain, masyadong pagod na pagod yung internal organ natin. Pag hindi ka nakakakain, nagpapahinga sila. Mula nung sanggol tayo, hanggang sa panahong ito, hindi pa nagpapahinga yung immune system natin. Yung ating mga internal organs. Kaya ang prayer ko lagi, Panginoon, nasa order. Mag-function ng internal organs namin sa order. Tamang pagpapunction. At yung immune system namin palakasin mo. Kasi habang nagtatagal-tagal, tumatanda ka, pahina ng pahina yan. It's natural. Kasi tumatanda ka eh. Kahit naman anong bagay eh. Tinan mo yung puno, pag tumatanda, di ba natatanggal na nga yung balat niya sa trunk niya. Tapos natutuyo na rin lahat ng mga dahon, yung mga sanga. Tapos unting-unting mamamatay siya. So ganun din ang tao. Ang kagandahan sa atin, naihanda na tayo. Naibig na tayo ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, una niya tayong inibig, kaya tayo pwede na umibig. At kaya tayo inibig ng Diyos, nakita niya tayo yung mga anak niya. Kaya nung minagaling na niya yung panahon, tinawag na tayo. Yun na yung takdang araw. Nung maging Kristiyano ka, yung takdang panahon inilagay na ng Ama sa iyo. Para maging Kristiyano ka na, at habang tumatagal ang buhay, kailangan manatili kang in obedience to God. Kasi kung ano yung ginawa mo, aanihin mo. Kung saganang pagsunod mo, saganang pagpapala, bibigay sa iyo. So ayon sa sukat ng pananampalataya, sinukat mo, doon ka susukate. Kaya nga yung mga Hudyo na ngayon, mga anak ng harian ng Hudyo may sinabi pa si Kristo sa John 8:31, ganito Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong naroon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkaganon tunay na kayo'y mga alagad ko. So mayroong mga born again kuno. Mayroong nagsasabing alagad siya ni Kristo, Kristiyano, pero hindi totoo. Hindi nananatili sa salita ng Diyos. Pero kung tawagin itong Philippines, Christian country. Pero kung meron na mga marurunong na anak ng Diyos na kikilati sa Pilipinas, hindi ito Christian country, abominable country ito. Narito yung gawaan ng mga kung ano-anong estatwa, mga statue, mga idols. Nandito ang lahat ng abomination. Nandito lahat ng mga kulto. Napakarami. Kaya lang mo sumigat yung Catholic. Kasi pinakita ng Catholic, Christian daw sila Hindi sila Christian, Catholic sila. Ang teachings nila, teachings ng Catholic. Ang Christian, ang teachings si Kristo. Sabi sa John 12, basahin natin. Yung aral ng Ama, si Kristo. John 12:48-50. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinalita.
siya hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa akin sarili. Parang Holy Spirit, sabi ng Holy, ang sinasabi ko yung narinig ko. Si Jesus Christ, diba? Hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Yung narinig niya sa Ama. Kundi, ang Ama na sa akin ang nagsugo, ang siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So yung utos na binibigay ng Panginoong Hesus, galing sa Ama yun. Ngayon, ginanap ni Jesus, kaya kung tawagin siya na Ama, aking kinalulundokan na bakit? Absolute and full of obedience siya. Ang pagsunod ni Kristo hanggang sa krus, hanggang kamatayan, full of obedience, absolute obedience. Yun din ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus, anak din tayo ng Diyos eh. Anak ng Diyos ang Panginoong Hesus, tayo mga anak ng Diyos. So yung absolute na pagsunod ni Kristo, yun din ang gagawin natin na absolute. Ikaw mo, hindi naman talaga tayo Diyos na naging tao eh. Si Kristo ang Diyos na naging tao, kaya nakaya niya walang kasalanan. Tayo, ang ginawa na lang ng Diyos sa atin, binigay yung Espiritu Santo para gumawa. Pero minsan, nagkukulang tayo dahil hindi tayo nakakakilos ayon sa Espiritu, sa laman. So inunawa ng Diyos yun. Ibinilang pa rin tayo anak at pinagpala, hindi niya ibinilang ang kasalanan sa atin. Kaya anak pa rin tayo ng Diyos. Kasi yung suwail na espiritu natin, pinalitan na yun eh. Renewed spirit na. Bagong espiritu na ibinigay sa atin. Kasi yung mga suwail na espiritu, hanggang ngayon nandun sa ilalim ng earth, sa Hades sila nandun. Itatapon ng Hades sa impyerno, sa dagat-dagatan. Ngayon tayo mga matuwid na espiritu na justified, nandun na sa langit. Ang ating espiritu kasama nakaupo ni Kristo. Pinaupo na tayo kasama ni Kristo, ang ating espiritu pa lang. Ngayon, para makaupo talaga tayo doon na kasama natin ang Diyos doon, dadaan muna sa pagpapabanal ng kaluluwa. Yung katawan, no problem, papalitan lang yun eh. Pag hindi na banal ng kaluluwa, ay hindi papalitan yung katawan ng glorified. Yan pa rin yung katawan mo uuudit. So mga unbelievers yun. Tayo hindi. Ligtas na tayo. At ang kaligtasan yan is by hope. So yung hope na yun, dapat hindi mawawala sa atin yun. Yung pananampalataya at pag-ibig ang pinakamahalaga. Kasi, checkin mo sarili mo, i-grade mo sarili, nasa level ka na, from 1 to 10. Dapat nasa level 9 na tayo. Kasi hindi naman tayo pwedeng maging 10 eh. Si Jesus Christ yung 10 eh. Kaya when the perfect is come, we shall be 10. So dapat nasa 9 na tayo ngayon. At yung 9 na yun, yun yung araw-araw na pagpapabanal. Araw-araw na pagsunod sa Panginoong Hesus sa lahat ng utos niya. Kasi yun ang buhay na walang hanggan, yung utos ng Ama. Basahin natin. At nalalaman ko na ang kanyang mga utos ay ang buhay na walang hanggan. Ang mga bagay niya na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin Ama. Gayon ko sinasalita. Ganon ka-submissive ang Panginoong Hesus. Kung paano sinasalita ng Ama at kung ano sinasalita ng Ama, yun ang ginagawa niya. So ganon din tayo. Nilikha tayo para kay Kristo. Ephesians 2:10. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. So ang pagkahalika sa atin ng Diyos para kay Kristo Jesus, maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Nagawa ni Pablo yan. Sabi ni Pablo, imitate me, I have imitate Christ. So i-imitate natin, gagayahin natin ng Panginoon, maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Bagamat hindi natin maabot na talagang katulad niya tayo, nandun yung pagnanasa natin. Inuunawa ng Diyos yun. When the perfect is come, we shall be perfect. So, yung number 9, magiging 10. Eh kung sa number 1 ka, hindi ka pwede maging 10. Hindi mo naman pwede dagdagan na 0 yung 1. Kailangan stages yan eh. Process ng ang regeneration process yan eh. Kung paano din tayo lumaki ng ganito, process yan. Dumaan ka sa fetus. Naging 1-year-old ka, 5 years, hanggang sa dumating na tayo dito sa panahong ito. Ganon din ang pagiging born again. Kasi yung unang kapanganakan natin, ang ama natin si Adan eh. Laman yun eh. Hindi naman makakapasok ang laman at dugo sa kaharian ng langit. So you must be born again, born of the Father na. Born of the Spirit of the Father. Kaya ipinanganak din tayo ng Ama, ang Ama ng mga Espiritu. Kasi ang Ama, gusto niya multiplication eh. Gusto niyang i-multiply ang sarili niya. At ang unang niyang ginawa, ipinanganak niya Panginoong Jesus.
bago ipinanganak tayo. So, nag-multiply na tayo. Kaya doon pa man, meron na siyang bahay sa third heaven, yung New Jerusalem eh. Pupunuin niya yun ng mga anak niya. Eksakto tayo lahat doon. Kasi God is an exact God. God is a perfect God. Kaya nung tawagin tayo ng Diyos, minagaling niya, naman ng palataya tayo, sinangkapan na tayo. Binigay ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo, sinangkapan tayo ng lahat ng kaloob para magtumibay. At ang isang gift of the Spirit na ibinigay sa atin, yung gift of tongues. Yun ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Yun ang nire-reject ngayon ng mga Kristiyanong kuno. Nasasabihin, Philippines is a Christian country? No way. Abominable country ang Philippines, hindi Christian. Meron ditong Kristiyano nga tunay. Yun ang tinalaga ng Ama. Ngayon, pero yung sabihin mo, Philippines is a Christian country, the only Christian country in the Asia? No. Believing in Jesus Christ pero hindi Christian. They only believe, katulad ng demonyo. Ang demonyo sumasampalataya, nanginginig pa nga eh. Yung iba hindi pa nanginginig eh. Yung mga demonyo sumasampalataya na nanginginig. Kaso hindi na sila pwedeng patawarin eh. Isang beses lang sila tapos na. Kasi sila, spiritual being. Alam nila ang Diyos, kilala nila ang Diyos. Kasama na nga nila ang Diyos eh. Bakit pinili pa nilang malaglag? Bakit pinili pa umalis sa langit? Ayaw nila ng langit, gusto nila impyerno. Nagsawa si Lucifer sa magiging banal. Hindi na siya magpapakabanal, naging Satan siya ngayon. So kalaban na Diyos, di gagawa ngayon ng dagat-dagatang apoy para kay Satan at sa mga anghel niya. Kasi ang langit nakatakda na sa atin yun eh. Itinalaga na sa atin yun, sabi sa Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatagan sa libutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Ang umiibig sa akin, sumusunod ng lahat ng aking mga utos, sabi ng Diyos. Ang aking mga utos ay hindi mabibigat. 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, na atin tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So hindi pwede magsinungaling ang Diyos dyan. Hindi mabibigat kasi ginawa na nga niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung walang Espiritu Santo, napakabigat sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi ang anak ng demonyo, hindi makakasunod. Walang Espiritu Santo, evil spirit nandun eh. Pero tayo, binigyan tayo ng renewed spirit. Hindi na suway lang Espiritu na, obedient Spirit na. Ngayon, yung obedient Spirit na yun, ibinigay ang Holy Spirit para gamitin. Yung obedient Spirit na yun, kailangan maahawa yung kaluluwa, maging obedient din. So, ang ating isip, damdamin at kalooban, kailangan maging masunurin din sa salita ng Diyos. Kailangan maging katulad tayo ng Panginoon in all ways. We will be like Jesus Christ. Yun ang plano. Ngayon, tayo yung nakita na ng Ama eh. Nakita ng Ama, tayo yun eh. Hindi pa nga nililika ang langit at lupa, kasama na tayo ng Ama eh. Kita na niya lahat, all-knowing siya, omnipotent, omniscient, a God Almighty, everlasting God. Alam na niya. Kaya tayo ligtas na. Ngayon yung kaligtasan binigay sa atin, agaan mo, pakaiwala mo. Nagwa-warning ang Diyos dyan eh. Sabi sa 2 Peter 3:17, kaya nga mga minamahal ko, nalalaman nyo na ng una ang bagay nito ay magsipag-ingat kayo. Kasi yung kaligtasan binigay, ligtas na tayo eh. Saved by hope lang yun eh. So magiging okay lang yun kapag nakaharap na, pag nahatulan na. Wala pa yung last judgment eh. Kasi sa last judgment, nahatulan na pupunta sa impyerno. Tayo, hindi naman tayo pa hahatol eh. Pati sa mga anghel eh. Pero hihintayin natin yung last day na yun. Nalalaman na ninyo ng una pang bagay na ito yung magsipag-ingat nga kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Baka mawalan ka lang ng tiyaga. Kaya ibinigay sa atin yung takot ng Diyos, spirit ng fear of God. Ibinigay sa atin ng Diyos ang spirit of obedience para siguradong mailigtas tayo. Kasi alam ng Diyos nga, galing tayo sa Alikabok eh. Inuunawa niya tayo. Hindi ka naman pwede mag-reason. Lord, galing ako sa Alikabok, kaya ganito. Hindi. May Holy Spirit sa iyo. Kahit galing ka sa Alikabok, may Holy Spirit. Ang gagawin mo lang, sumampalataya. Ako na gagawa. Believe.
Just believe. Don't fear, just believe. Maniwala lang tayo sa mapalataya tayo sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Siya na ang gagawa. Siya na ang bahala. Yung lahat ng gagawin natin, ginawa na niya eh. Isaiah 26:12. Panginoon, ikaw ang mag-aayos ng kapayapaan sa amin. Kasi nung una, war tayo sa amin. Kaaway natin ng Diyos, anak tayo ng demonyo eh. Ngayon, ang nag-aayos nun para magkaroon ng peace of God, si Jesus Christ. Siya yung naging tulay para makapunta tayo sa Ama. Kinuha ng Panginoong Jesus ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Para nang sa ganun, mailigtas tayo sa kasalanan. So, nagawa na. Nagawa na ng Panginoong Jesus yung mission niya. Sabi niya sa John 17:4. Umpisahan natin sa 1. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ako, ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin naman ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. So, ang bibigyan lang ng buhay na walang hanggan, yung ibinigay ng Ama kay Kristo. At ang ibinigay ng Ama kay Kristo, yung nakarinig at natuto, ibinigay kay Kristo. Kaya kasama tayo ngayon ng Panginoon, siya ang ulo ng iglesia. Ito yung iglesia na itinatag ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siya yung sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Kaya ang pananampalataya natin sa Diyos Ama, sa Anak at Spirit sa hindi katulad ng pananampalataya ng iba. Kasi ang pananampalataya ng iba, co-equal lang sila, hindi. Mas pinakamataas ang Ama sa lahat. Siya yung pinakadakilang sa lahat. Susunod si Jesus Christ, susunod ang Holy Spirit. Kaya ako titignan mo nga ang pagkakasugo eh. Sa Matthew 28:19, nandun ang hierarchy. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad, ang lahat ng bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama. So, ito pinakamataas, yung Ama. Pangalan ng Ama at ng Anak, pangalawa ang Anak. At ang Espiritu Santo. Na ituro nyo sa kanila na lang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. To the end of this world. Kasi malapit na mag-end itong mundong ito, papalitan na ito bababaan na yung New Jerusalem eh. So itong mundong ito, mawawala na, susunugin ito. Lahat ng buong galaxies, buong universe, susunugin lahat at papalitan ng bago yan. Ang gusto ng Diyos, puro bago. Kaya nga, binorn again tayo eh. Gusto niya bago eh. Kasi hindi pwedeng ilagay yung lumang lalagyan sa bagong lalagyan. Yung New Jerusalem, kailangan bigyan lang yun ng new life. Resurrected life in Christ. Walang papasok doon ng masama o abominable. Ang papasok lang doon, lahat lang ng anak ng Diyos. Kaya dito pala sa lupa, tinitipon na niya ang mga anak niya. Ngayon dito sa lupa, kapigatian sabi. Pero magala kayo na daig ko sanlibutan, sabi ni Kristo. Magala kayo na daig ko sanlibutan. At yun ay ang pananampalataya. Then 16:33. Ang mga bagay na hindi sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapigatian. So hindi pwedeng walang kapigatian kasi si Kristo nga dito sa sanlibutan, puro kapigatian eh. Bago siya niluwalhati. Ganun din tayo, sabi ni Pedro, dadaan muna tayo sa maraming pagsubok, maraming tiis bago tayo pumasok sa langit. So understandable na yun. Accept it. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero maghanap pa ng iba, tapos na paghahanap. Kompleto na tayo. Kompleto na tayo. 1 Corinthians 13.
1 Corinthians 13:9 to 13. Sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya, nakakahula tayo ng bahagya, dadagpat kung dumating na ang sakdal, when the perfect has come, ang bahagya ay matatapos na. So yung kunting power natin, ang gift of tongues, konting kaalam, konti pa lang ang kaalaman natin sa Diyos. Kalooban ng Diyos, ang lahat ay mangaling at makaalam ng katotohanan. So ang nalalaman pa lang natin dito sa lupa, ang paraan ng kaligtasan. The rest, ituturo na sa atin sa langit yun. Kasi hindi na tayo magtatanong, sabi ng Bible. Pagdating sa langit, hindi na tayo magtatanong. Malalaman na natin, magiging katulad na tayo ng Diyos. Yung sinabi ng 7 bulog, malalaman natin yun. Kung ano yung plano, yung opamine, yung mga anghel na isa mata, isa lang na purong mata, may mga wings, makikita natin. Ang itsura ng Ama, makikita natin. At lahat ng karunungan ng Diyos, malalaman na natin. When the perfect has come, yung lahat ng maliligtas, makakaalam ng katotohanan. At ang may malinis na puso, makakakita sa Diyos. Kaya nga, kawawa yung mga taong hindi pupunta sa langit, hindi na nakikita ang Diyos wala silang malinis na puso Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Di pag hindi malinis ang puso, hindi makikita. Kasi nasa dagat-dagatang apoy sila Nasa labas sila ng New Jerusalem, paano nila makikita? Nakaupo doon ng Ama at ang Panginoong Jesus. Nandun sila sa dagat-dagatang apoy. Hindi naman sila pwedeng makapasok. Hindi makakapasok doon. Di ba nandun yung pinakita ng rich man, tsaka ni Lazarus? Sabi niya, mayroong bangin na namamagitan sa langit. At sa dagat-dagatang ako, hindi pwedeng, yung nandyan, hindi na pwedeng makapunta rito. Yung nandito, hindi pwedeng pumunta dyan. Pero tayo pwedeng pumunta. Ba't na naman tayo pumunta sa dagat-dagatang ako? Magigichismis? Huwag na, ayos na yun. Kasi forever and ever. Ang tour guide natin si Kristo. Pag gumawa ng bagong langit, hindi natin alam ilang langit ba gagawin. Mga bagong langit Lupa, isa lang ang lupa Yung pagbabaksakan ng New Jerusalem. Hindi natin alam, yung earth na yun ba, bilog pa o flat? Kasi pinaglalabanan pa yan ng mga kritiko Sinasabi ng iba, ang earth daw flat. Sinasabi ng iba, sa Bible, bilog, hindi naman flat And the circle of the earth, sabi sa Isaiah 22:4. Ang earth bilog, hindi lapat. Pero pag gumawa na ng bagong langit, wala nang time Pwede nang hindi pa ikutin Pwede nang lapad. Pero hindi natin alam yan. Hindi pumasok sa puso ng tao, sa isip na naroon ang mga inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa. So all is surprise. Pagdating sa langit, malalaman na natin lahat ng bagay. Pero ang daming surprises. Bini mo, hirap na hirap tayo dito sa lupa. Katitiyaga nga, katitiis mo, pakabanal-banal. Tiyaga tayo na tiyaga. So yung ibibigay ng Diyos sa ating gantimpala, walang kahulilip na kaligayahan yan. Napakatinding ecstasy ibibigay sa atin. Kaya ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, mga kapatid, magpakabanal-banal. Magsanay sa kabanalan. Ang pagsasanay sa kabanalan, lagi sumusunod sa utos ni Kristo. Pagkat yun ang kalooban ng Ama Yun ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka at ang iyong anak na si Yesu Kristo. Kaya ang pamumuhay natin, nagiging banal na. Bakit? Binigay na yung Holy Spirit. Ang gagawin mo na submit. Full submission to the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit of the Lord. At para hindi mag-grieve yan, sundin mo yung utos ni Kristo. Malalaman mo naman kapag narito ka sa utos, alam mo kung ano utos, hindi naman mabibigat, kaya-kayang sundin Ginawa na ng Ama Yung gagawin natin, ginawa na niya So, nakumpleto na ang gawa ng pagliligtas ng Panginoong Jesus. Hindi na siya bababa para sa kasalanan. Bababa siya para sa kaligtasan natin na makasalanan, na pinatawad ang kasalanan, mga kapatid. Amen.